Nagsisimula ang mga pangyayari sa isang gabi na maliwanag ang buwan at maulan. Isang itim na sports car ang mag-isang bumabagtas sa kadiliman. Isang misteryosong figura na nakasuot ng mahabang Amerikana ang bumaba mula rito. Nakarating siya sa kanyang destinasyon, kung saan malapit nang magpakita ng pangilang kasamaan. Sa isang abandonadong industrial area, dalawang lalaki ang nag-uusap sa paligid ng apoy tungkol sa isang bagong kargamento ng droga na natanggap nila bilang kabayaran sa halip na pera. Napansin ng isa sa kanila ang pagdating ng isang estranghero na may mahabang puting buhok na nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Pinigilan ng lalaki ang misteryosong tao, tinatanong ang kanyang pagkakakilanlan at kung paano siya nakarating. Nang hilingin niyang magpakita ito ng imbitasyon para makapasok, ginulat siya ng bagong dating sa pagtutok ng dulo ng baril nito sa kanyang ulo. Inatake niya sila ng may bilis at lakas na humantong sa agarang pagkamatay ng isa sa kanila. Nakatayo ang umatake sa ibabaw ng bangkay ng kanyang biktima, mapanuksong nagtatanong kung sapat na ba itong imbitasyon. Lumipat ang eksena sa isang nightclub kung saan isang babaeng ang nagpapatugtog ng musika. Isang bampira ang lumitaw na may pulang mga mata at lantad na mga pangil. Nilapitan niya ang babae, sinisisi ito sa mahinang tugtog at hinihiling na magpatugtog ito ng mas malakas. Marahas niya itong hinawakan, ipinapaliwanag na ang mga tao ay wala kundi mga biktima lamang sa kanila. Patuloy niya itong tinatakot habang nakatayo itong takot na takot. Sinabi niya rito na kung hindi nito gagawin ang kanyang hiling, pakakawalan niya ang kanyang gutom. Bigla, may isang taong pumasok sa lugar ng may puwersa. Lumingon ang vampira para tingnan kung ano ang nangyari. Natuklasan niyang napatay na ang kanyang mga kasama, at napagtanto niyang may mga nilalang na kahit mga vampira ay kinatatakutan. Gulat na tumingin ang ibang mga vampira sa mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na nakahandusay sa sahig. Lumitaw ang taong may puting buhok sa pasukan, dala ang isang malaking lalagyan ng armas, tinatanong sila kung nag-enjoy ba sila. Nalaman na ang mga taong ito ay kilala bilang mga mangangaso ng vampira. Nagtataka ang isa sa mga vampira sa pagkakakilanlan ng nanghihimasok, habang ang isa pa ay sumugod sa kanya na may matatalim na kuko, ngunit tinutukan siya ng hunter ng baril at agad siyang pinatay na may bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Itinuon niya ang kanyang pananalita sa pinuno ng mga vampira, ipinapakita ang kanyang pag-unawa sa desperadong sitwasyon nito sa paghahanap sa kanyang ama, si Jokyo. Gayunpaman, sinisisi niya ito sa mababang pamantayan nito sa pakikipag-alyansa sa mga hamak na kriminal. Inaasar niya ito, nag-iisip kung ano ang sasabihin ni Jokyo kung makikita nito ang kaawa-awang sitwasyon. Sa wakas ay nakilala ng pinuno ng mga vampira ang pagkakakilanlan ng hunter. Lumalabas na ang hunter ay si Sylvester, ang paring may kulay pilak na buhok na pinalayas mula sa Vatican at isang tunay na mangangaso ng vampira. Binalaan ng pinuno ng mga vampira ang kanyang kalaban na palamutyan niya ang gabi ng kanyang dugo, habang sumusugod ang kanyang mga tagasunod para umatake. Mapanuksong nagkomento si Sylvester sa pangit na serbisyo sa lugar, binibigyan ito ng 0 stars. Sumugod ang mga umatake kay Sylvester na nag-iisip kung masama ba sila. Ang pag-ugali ay dahil sa kawalan ng kanilang mga magulang. Nagsimula siyang bumigkas ng isang relihiyosong talata tungkol sa paglikha kay Adan mula sa alabok. Ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati tungkol sa paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan. Ipinahayag niya na ang kamatayan ay isang sagradong ritual upang bumalik sa simula. Nakatayo siya sa gitna ng mga nagkalat na bangkay ng mga vampira at sinabing, abo sa abo. Tinapos niya ang kanyang pangungusap ng alabok sa alabok na may dugo sa kanyang mukha, at sinabi niya sa natitirang pinuno ng vampira na wala itong makukuhang impormasyon mula sa kanya. Idinagdag niya na ang mismong pag-iisip na kaya niya itong patayin ay nagpapatunay na siya ang pinakakawawa sa kanyang mga kasama. Sumigaw ang vampira sa galit at sumugod kay Sylvester para umatake. Madaling sinalag ni Sylvester ang kanyang atake at pinaputukan siya gamit ang kanyang 2 baril. Iniwasan ng vampira ang mga bala at binago ang hugis ng kanyang braso para maging isang halimaw na armas. Nagpakita ng kaunting pagkagulat si Sylvester sa kakayahan ng kanyang kalaban na magbagong anyo. Tumalon sa ere ang nagbagong anyong vampira, inaatake si Sylvester gamit ang malalaking kuko nito. Kaya pinaputukan ni Sylvester ang kamay ng umatake, pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na sipa na nagpatumba rito sa lupa. Bumagsak ang vampira sa gitna ng mga guho, talunan. May isa pang tao na humiling kay Sylvester na maghintay sandali. Lumitaw ang isa pang mangangaso ng vampira na nagngangalang Jungjoon, nagrereklamo na sinira ni Sylvester ang katawan, kaya nahihirapan siyang kumuha ng dugo. Tinanong ni Sylvester kung nasaan si Jokyo, at sumagot si Jungjoon na siya ang kapalit ngayon. Kinumpirma ni Jungjoon ang katotohanan ng impormasyon tungkol sa ugnayan ng Jokyo clan at ng Sangdonggang. Nagkomento siya na perpekto ang lugar na ito para maging isang santuwaryo ng pagpaparami. Inutusan siya ni Sylvester na tumigil sa kadadaldal at tapusin ang kanyang misyon. Kumislap ang mata ng talunang vampira ng isang misteryosong pulang ilaw. Napansin ni Jungjoon na nagising na ang vampira, kaya itinaas muli ni Sylvester ang kanyang armas. Pinaputukan ni Sylvester ang vampira, ngunit nagawa nitong iwasan ang mga putok ng buong husay.
Itinuon ni Sylvester ang kanyang mga putok dito na nagdulot ng malubhang pinsala. Tumalo ng vampira sa ibabaw nila sa pagtatangkang tumakas mula sa mga ngaso. Tumakbo ang vampira ng buong bilis upang makatakas mula kay Sylvester at sa kasama nito. Pinuri ni Jungjoon ang bilis ng vampira. Nagtatanong si Sylvester tungkol sa posibilidad na iatas sa kanya ang misyon ng paglilinis, kaya iminungkahi ng isa na hayaan na lang itong mamatay sa kanyang mga sugat. Nawalan ng pasensya si Sylvester sa paulit-ulit na usapang ito, binalaan siyang huwag na itong ulitin. Idiniin niya na siya mismo ang papatay dito, kaya tumawa si Jungjoon, itinuturing itong isang sukdulang biro. Iginigiit ni Sylvester ang kanyang kaseryosohan, kaya nangako si Jungjoon na isasagawa ang misyon ng paglilinis. Napansin ni Sylvester na nagiging komplikado ang mga bagay. Natukoy niya ang kondisyon ng kalaban bilang pagkawala ng isip sa simula ng proseso ng pagiging mabangis. Tumingin si Sylvester sa abot tanaw sa ilalim ng liwanag ng buwan na pagtatanto ang mga kahihinatnan ng nangyari. Nagsimula ang isang mabilis na habulan ng motorsiklo sa syudad. Isang kotse ng pulis ang nagbigay ng babala sa mga nagkakagulo na bumagal. Tumugon ang mga nagmumotorsiklo ng may pagsuway at panunuya, hinahamon ang mga pulis na subukang patayin sila. Isang taong nagngangalang Hans Segun ang lumitaw na mabilis na nagmamaneho ng kanyang motor sa gitna ng ulan. Habang umaalinggaw ang boses ni Sylvester, sinasabing magkakaroon ng sakripisyo sa gabing ito na maliwanag ang buwan, naaalala ni Hans Segun ang kanyang mga alaala ng payapa at walang alalang buhay. Naaalala niya ang kanyang tahanan, kanyang pamilya, kanyang kapatid na matataas ang grado, at maging ang kanyang aso, si Joan of Arc. Nagpapatuloy ang mabilis na habulan ng motorsiklo sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa iba, napapansin ang kanyang kawalan ng mga layunin at ang kanyang karaniwang ambisyon sa pag-aaral. Winawasak niya ang imahe ng kanyang tradisyonal na buhay, ipinapahayag ang kanyang patuloy na pagnanais na makatakas sa kanyang ordinaryong katotohanan. Nagtataka ang babaeng kasama ni Jung Yong-jin kung paano nila matatakasan ang taong humahabol sa kanila. Sinaway siya ni Jung Yong-jin at inutusan siyang manahimik, ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa kawalan niya ng kakayahang takasan ito. Napansin ni Han Si-gun ang kanilang pagsunod sa itinakdang landas na nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Nagpatuloy si Han Si-gun sa pagtakas ng napakabilis. Sumisigaw ang kanyang mga kasama habang tinatawag ang kanyang pangalan, nagtataka sa kanyang biglaang patutunguhan. Biglang iniliko ni Han Si-gun ang kanyang motor, lumundag sa ibabaw ng harang. Gulat at takot ang naramdaman ng kanyang mga kasama sa kanyang hindi inaasahang galaw. Nagpatuloy siyang mag-isang magmaneho palayo sa karaniwang daan. Gumawa siya ng isang mapangahas na pagtalon gamit ang kanyang motor sa pagitan ng mga gusali. Mahusay siyang lumapag at nagpatuloy sa kanyang daan ng mag-isa. Naaalala ni Han Si-gun ang kanyang naramdaman sa sandaling iyon habang tinatanong siya ng kanyang mga kasama tungkol sa kanyang desisyon na tumakas mag-isa. Itinuturing ni Han Si-gun na ang pagmumotorsiklo ang kanyang tanging pagtakas. Bumibilis ang takbo ng kanyang motor sa kalsada. Ito ang kanyang paraan para makatakas sa isang nakakabagot at hindi umuusad na buhay. Nakarating siya sa kanyang bahay ng hating gabi na. Umakyat siya sa hagdanan na nagtataka kung bakit tahimik ang kanyang asong si Joan of Arc. Iniisip na natutulog ito. Pagbukas niya ng pinto, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya, na pumigil sa kanya na tapusin ang kanyang pagbati. Naglakbay ang kanyang mga mata sa takot habang tumapak ang kanyang mga paa sa isang lawa ng dugo. Napaatras siya, na pagtatanto na ang pasukan ng bahay ay basang-basa sa dugo. Nakatayo siya sa madilim na pasukan na umaalingasaw sa amoy na parang bulok na isda. Agad niyang napagtanto na may pumasok sa kanyang bahay. Kinuha niya ang isang malapit na armas at nagsimulang tawagin ang mga miyembro ng kanyang pamilya nang may pagkabalisa. Ang anino ng isang malaking halimaw ay lumitaw sa pader sa likuran niya habang sumisigaw siya na naghahanap ng sinuman. Isang malaking halimaw na nilalang ang sumalakay sa kanya, binasag ang salamin at itinulak siya ng malakas. Kinilala niya nang may takot ang sumasalakay na nilalang, na lumabas na ang kanyang alagang aso, si Joan of Arc, na naging isang halimaw na may nagliliwanag na pulang mga mata. Dinaganan siya sa lupa ng nagbagong anyong aso at nagpupumiglas siyang mabuhay. Nagtagumpay siyang itulak ang nilalang palayo sa kanya at nabawi ang kanyang balanse na kumuha ng depensibong posisyon. Nagtataka siya sa gulat kung ang halimaw na ito ay tunay niyang alagang aso. Muling lumundag ang nagbagong anyong aso patungo sa kanya sa isang mabangis na atake. Nagawa niyang paluin ng malakas ang aso gamit ang sandatang dala niya. Tumingin siya sa kawalan ng pag-asa nang matanto niya ang katotohanan sa nangyari sa kanyang aso. Naalala niya ang imahe ng kanyang maamong aso bago nahulog mula sa kanyang kamay ang sandatang may bahid ng dugo. Tumingin siya sa likod ng katawan ng kanyang aso para makita ang mga bangkay ng kanyang mga magulang na nakahandusay sa loob. Napaiyak siya habang nababalot ng dugo. Nagsuka siya dahil sa katatakutan ng karumal-dumal na eksena. Napaluhod siya sa gulat, iniisip ang sakunang sinapit ng kanyang tahanan. Umupo siya sa harap ng bangkay ng kanyang aso at umiyak ng mapait. Napagtanto niyang nasa 2 ni floor pa rin ang nanghimasok.
Tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang sandata, napagtantong baka hindi ito sapat. Tumayo siyang determinado na harapin sila, naaalala ang hunting rifle ng kanyang ama sa opisina. Natagpuan niya ang kanyang kuya na sugatan sa opisina na may hunting rifle sa tabi niya. Napagtanto ni Han Si-gun na ang kanyang kapatid ay biktima rin ng umatake. Hinawakan ni Han Si-gun ang balikat ng kanyang kapatid, apektado sa pagkamatay nito. Humingi siya ng tawad dito ng buong kalungkutan dahil wala siya sa tabi nila, at sinisisi niya ang sarili sa pagkahuli niya sa pagdating para iligtas sila. Dinala ni Han Si-gun ang rifle, nanunumpa ng paghihiganti laban sa mga pumatay. Napansin niyang mainit pa ang bariles ng rifle. Napagpasiyahan niyang ginamit ito ng kanyang kapatid sa laban at nagtataka kung bakit iniwan ito ng salarin. Hinawakan niya ng mahigpit ang sandata, determinado na patayin ang salarin. Nagtago siya at maingat na tumingin, na pagtantong dapat ay naintindihan na niya ang katotohanan noon pa. Maingat siyang umakyat sa hagdan habang iniisip ang sitwasyon. Inaamin niya ang imposibilidad na mag-isip ng makatwiran sa ganitong nakakagulat na sitwasyon. Biglang kumislap ang kanyang mga mata matapos mapagtanto ang isang mahalagang bagay. Narinig niya ang isang taong papalapit sa kanya, naglalakad ng nakayapak sa sahig na may bahid ng dugo. Itinaas niya ang rifle, itinutok ito sa itaas ng hagdanan. Nakita niya ang isang kamay na may bahid ng dugo na kumakapit sa gilid ng hagdan, na pagtantong hindi ordinaryong nilalang ang salarin. Lumalabas na ang nilalang na kanyang kinakaharap ay isang umiiral na lampas sa saklaw ng karaniwang lohika. Nagsimula ang isang sandali kung saan ang mga salita at kaisipan ay natigilan. Naramdaman niyang tumigil sa pag-iisip ang kanyang isipan, at ganap na nanigas ang kanyang mga damdamin. Inihambing niya ang kanyang estado sa sandali ng unang pagkikita sa isang sikat na tao, o sa sandali ng pagkarinig ng isang masamang biro, o kahit na kapag nakakakita ng isang nakamamanghang tanawin. Napagtanto niyang ang estadong ito ang kanyang nararanasan ngayon sa harap ng panganib. Itinaas niya ang rifle at pinaputukan ang nilalang. Madaling naiwasan ng halimaw ang putok at malakas na sinaktan si Han Si-gun. Malakas na nahulog ang huli sa hagdan at gumulong pababa. Nakahiga siya sa lupa sa sakit dahil sa na-dislocate na balikat. Sinubukan niyang tumayo ng may kahirapan. Pinagsisisihan niyang hindi tumakas noong may pagkakataon siya. Inihayag ng halimaw ang tunay nitong anyo bilang vampira na nakatakas mula kay Sylvester at sa kanyang kasamahan. Sinisisi ni Han Si-gun ang kanyang sarili sa hindi pag-isip na tumawag sa pulisya o humingi ng tulong. Inaamin niya na sa sandali ng panganib, nabigo ang kanyang isipan na mag-isip ng anumang lohikal na pagpipilian. Nakaupo siyang sugatan sa lupa, hindi maintindihan kung bakit siya kumilos ng ayon sa instinct sa halip na tumakas. Napagtanto niyang ang tanging nasa isip niya sa sandaling iyon ay ang puksain ang halimaw na iyon. Inatake siya ng vampira, kaya itinutok niya ang rifle dito, at nagpaputok siya habang sumisigaw dahil sa panganib ng sitwasyon. Direktang sumabog ang putok sa katawan ng halimaw, na nagdulot ng malubhang pinsala. Lumapit sa kanya ang halimaw at pinutol ang kanyang kamay na may hawak ng sandata. Hinawakan ni Han Si-gun ang kanyang naputol na braso at sumigaw sa tindi ng sakit. Hinawakan ng halimaw ang kanyang ulo at itinaas siya. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Han Si-gun sa pagkabigong makamit man lang ang isang disenteng paghihiganti. Naalala niya ang kanyang pamilya na pinatay habang naghahanda ang halimaw na tapusin ang kanyang buhay. Bigla, isang misteryosong tao ang bumaril sa kamay ng vampira at sumabog ito. Bumagsak si Han sa lupa habang isang bagong karakter ang pumasok sa eksena. Bumulong ang misteryosong tao na sa wakas ay ginawa na ito ng vampira bago siya paulanan ng karagdagang bala. Tinamaan ng vampira ng ilang putok sa kanyang katawan. Tinignan ni Han Si-gun ang tagapagligtas na lumalaban sa halimaw. Lumitaw si Sylvester na tinataga ang vampira gamit ang kanyang espada. Sinisisi niya ang patay na halimaw dahil hindi ito namatay ng tahimik na mag-isa sa halip na idamay ang mga inosenteng tao. Lumapit si Sylvester kay Han Si-gun matapos matiyak na ganap na niyang napatay ang halimaw at tiningnan ang sugatang si Han Si-gun na nakahandusay sa lupa. Sinabi niya sa kanya na walang sinumang matuwid sa mundo at lahat ay makasalanan. Tumayo siya sa ibabaw niya at hiniling na magtanim siya ng sama ng loob sa kanya. Lumitaw ang rifle na nakahandusay sa sahig na may bahid ng dugo. Inilagay ni Sylvester ang talim ng kanyang espada sa liig ni Han Si-gun at nagtanong ng isang bagay. Itinanong niya kung sa kanya ang rifle. Tiningnan niya ito at nagpasya na masyado itong mabuti para patayin ng ganito kadali. Muling lumitaw ang larawan ng pamilya bilang paalala ng kanyang dating payapang buhay. Sinusubukang gisingin ng isang pulis si Han Si-gun na ang isipan ay pinapatungan ng mga alaala ng massacre. Tinanong siya ng pulis tungkol sa kanyang kalagayan habang naaalala ni Han Si-gun ang kanyang pagnanais na lumihis sa kanyang ordinaryong buhay. Isang pulis ang nakahanap kay Han Si-gun na walang malay sa isang lawa ng dugo, inanunsyo ang pagkakaroon ng isang nakaligtas, at humiling ng agarang suporta. Nakahiga si Han Si-gun na sugatan habang umiikot sa kanyang isipan ang mga imahe ng kanyang yumaong mga magulang. Pagkatapos ay naaalala niya ang kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig. Isang sarkastiko at masakit na parirala ang umalinggaw sa kanyang isipan na ang kanyang hiling na lumabas sa ordinaryo ay natupad na.
Makalipas ang isang linggo, ibinalita sa telebisyon ang insidente ng pagpatay sa pamilya na yumanig sa opinyon ng publiko. Nakatuon ang balita sa opisyal na salaysay na nagsasabing ang aso ng pamilya ang responsable sa trahedya at binanggit ang pagkaligtas ng pangalawang anak bilang tanging saksi. Ngunit kinukwestiyon ng media ang salaysay na ito, ipinapahiwatig na ang papel ng nakaligtas sa insidente ay maaaring mas malaki kaysa sa inaakala. Inihayag na natagpuan siyang may hawak na hunting rifle at kinumpirma ng mga investigador na talagang nagpaputok siya mula rito. Nagsimula ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng motibo na tumutukoy sa kahusayan sa akademya ng kanyang nakatatandang kapatid na nagbubukas ng pinto sa mga hinala ng selos na humantong sa krimen. Nabanggit na kilala siya sa kanyang hilig sa pagmumotorsiklo. At bagamat hindi siya isang marahas na tao, palaging mayroong isang bagay na nakakabagabag sa kanyang paligid. Natagpuan ni Han Segun ang kanyang sarili na napapaligiran ng sunod-sunod na flash ng kamera at mga photographer. Nabawi niya ang kanyang kamalayan na ngayon lang niya nakita ang ganito karaming mga kakaibang mukha sa kanyang buhay. Hinarap niya ang isang malaking grupo ng press na humihingi ng malinaw na sagot tungkol sa nangyari. Direktang inakusahan siya ng mga mamamahayag na pinatay niya ang kanyang pamilya dahil sa naipon na utang. Patuloy nila siyang ginigipit, nagtataka sa tunay na dahilan na nag-udyok sa kanya na gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na krimen. May lumapit sa kanya na may voice recorder, iginigiit na magbigay siya ng anumang pahayag. Sa sandaling iyon, ang imahe ng demonyong halimaw na umatake sa kanyang tahanan ay lumitaw sa kanyang alaala. Isang panloob na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na sinasaway siya. Ipinapaalala sa kanya na siya ang naghangad ng ganitong sitwasyon at na nagpapakasaya siya sa pagmumotorsiklo habang brutal na pinapatay ang kanyang pamilya. Nagtataka ang nanunuyang boses kung may karapatan man lang ba siyang magalit. Malakas niyang iwinasiwas ang kanyang ulo, tinatanggihan ang mga masasakit na kaisipang iyon. Malakas niyang itinanggi ang mga akusasyon at pagkatapos ay tumakas mula sa pulutong ng mga sabik na mamamahayag. Napagtanto niya kalaunan na tumatakas siya mula sa isang katotohanang hindi niya naintindihan o naunawaan. Inaamin niya sa kanyang sarili na ang kanyang mga alaala ay naging malabo at hindi malinaw o marahil ay ayaw niyang alalahanin ang nakakakilabot na katotohanan. Napaiyak siya, inaamin ang kanyang kawalan ng kakayahang maniwala na ang kanyang pinagdaanan ay tunay. Naalala niya ang sandaling nagising siya sa kanyang wasak na tahanan kung saan natuklasan niyang nawala ang bangkay ng halimaw nang walang iniiwang bakas. Naaalala niya ang pinakamalaking gulat nang matuklasan niyang ang kanyang braso, na naputol sa panahon ng komprontasyon, ay misteryosong naikabit muli. Tinignan niya ang kanyang malusog na kamay na parabang lahat ng nangyari noong gabing iyon ay kasinungalingan lamang o isang nakakatakot na panaginip. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa sakit na parabang may nakatagong puwersa na nag-uutos sa kanya na kalimutan ang lahat ng nangyari. Napagtanto niyang dapat niyang burahin ang alaala ng pagkamatay ng kanyang pamilya at ganap na kalimutan ang pag-iral ng halimaw na iyon. Isang malabong imahe ng mga ngaso ng vampira na si Sylvester ang kumislap sa kanyang alaala, napagtantong naroon siya at may ginampanan sa pagtatago ng katotohanan. Nanatili si Han Segun sa kanyang walang laman na bahay na naging isang crime scene habang inaalala ang misteryosong tao na lumitaw sa gabi ng trahedya. Hindi niya magawang umalis ng bahay, tumatakas mula sa pagtugis ng media at sa mga titig ng tao. Nagpagala-gala siya sa mga kalsada ng lungsod sa gabi, na pagtatanto na hindi kailanman maniniwala ang mundo sa kanyang kwento. Ngunit ang pananatili sa bahay ay hindi isang opsyon dahil dala nito ang pinakamabigat at pinakamasasakit na alaala. Sa wakas ay nagpasya siyang umalis sa garahe, palayo sa bahay kung saan hindi na siya nakakaramdam ng kaligtasan. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang motorsiklo, pakiramdam na lubos na nawawala dahil walang masilungan. Naiipit siya sa pagitan ng loob at labas. Hindi siya makapanatili o komportable sa pagtakas. Sumakay siya sa kanyang motor, humaharurot sa kadiliman ng gabi. Umakyat siya kasama ang kanyang motor sa bubong ng isa sa matataas na gusali na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Bigla siyang huminto matapos makakita ng isang bagay na pumukaw sa kanyang pagkagulat at pagkabigla. Nakita niya si Sylvester na nakatayo sa bubong at kinumpirma na ito ang parehong lalaki na nakita niya noong gabing iyon ng kasawian. Kalmadong lumakad si Sylvester palapit sa kanya habang pinapanood siya ng isa. Ihininto ni Han Segun ang kanyang motor sa mismong harapan niya para sa isang direktang komprontasyon sa misteryosong lalaki. Itinuro niya ang kanyang daliri sa kanya, kinukumpirma na siya ang nasa bahay niya noong gabi ng pag-atake. Sumigaw siya sa mukha nito, inaakusahan siyang naroroon sa crime scene noong araw ng pag-atake ng halimaw. Nilapitan siya ni Sylvester at inutusan siyang manahimik, inilalarawan siya bilang isang taong nagdudulot ng inis sa mga nakapaligid sa kanya. Tinanong siya ni Han Segun sa estado ng takot at pagkalito tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kalikasan ng halimaw, kaya sinagot ni Sylvester na dapat niyang gamitin ang kanyang imahinasyon, na naging dahilan para hulaan ng isa na siya ay isang exorcist. Sinabi sa kanya ni Sylvester na malapit sa katotohanan ang kanyang hula.
Nakabuo si Han Segun ng isang nakakatakot na konklusyon at nagtanong kung ang halimaw na yon ay isang vampira. Kinumpirma ni Sylvester ang kanyang mga salita na nagdulot ng matinding pagkabigla kay Han Segun. Pagkatapos noon, nagpa siya si Sylvester na tanungin siya ng direktang tanong. Seryoso niyang tinanong kung nakalunok ba siya ng alinman sa dugo ng vampira. Naalala ni Han Segun ang pagtalsik ng dugo sa kanya, kaya nataranta siya, iniisip kung magiging vampira rin ba siya. Sinabi sa kanya ni Sylvester na malaki ang posibilidad nito kung talagang nakalunok siya ng dugo. Naniniwala si Han Segun na ang pagbabalik ng kanyang naputol na braso ay patunay ng kanyang pagbabagong anyo, ngunit itinama ni Sylvester ang impormasyon at kinumpirma na siya ang nagkabit nito pabalik. Tumanggi si Han Segun na maniwala sa sinasabi niya, kaya tinanong siya ni Sylvester kung mayroon bang lohikal sa anumang nakita niya noong gabing iyon. Nag-aalalang nagtanong si Han Segun kung mayroon pa bang ibang mga vampira. Sinabi sa kanya ni Sylvester na hindi niya dapat alalahanin ang bagay na ito. Nagbigay siya ng malinaw na utos na ang tanging misyon niya ngayon ay bumalik sa kanyang normal na buhay. Tinanggihan ni Han Segun ang ideya ng pagbabalik sa normal na buhay, sumisigaw na nawala na sa kanya ang lahat. Nagtatanong siya ng may galit at panunumbat kung paano siya dapat bumalik sa normal na buhay pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Sumabog siya sa matinding galit, ngunit marahas siyang hinawakan ni Sylvester sa kanyang kwelyo. Mapanghamon niyang tinanong ang pagkatao nito na nagbibigay sa kanya ng karapatang magpasya sa kanyang kapalaran. Malamig na sinabi sa kanya ni Sylvester na tumigil sa pag-iyak, idiniin na hindi lang siya ang nakakaranas ng kasawian. Umatras si Han Saihun, nagulat sa malupit na tugon. Nakatakas siya sa pagkakahawak nito at desperadong nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sumigaw siya na nakita niya mismo ang halimaw na lumamon sa kanyang pamilya at imposible niyang makalimutan ang eksenang iyon. Nakikinig sa kanya si Sylvester habang kinukumpirma niya ang kanyang kawalan ng kakayahang makalimot. Habang umiiyak ng mapait, ipinahayag ni Han Segun na lilipulin niya ang lahat ng halimaw kahit nakapalit pa nito ang kanyang buhay. Tinitigan siya ni Sylvester na may kumikinang na asul na mga mata, pinahahalagahan ang lawak ng kanyang determinasyon at pagpupursige. Sinabi niya sa kanyang sarili na si Han Segun ay isang taong naghahanap ng gulo at ginawa ang kanyang huling desisyon tungkol sa kanya. Dinala ni Sylvester si Han Segun sa isang lugar na mukhang tahimik na kapihan. Isang babae sa likod ng counter ang sumalubong sa kanila, tinawag si Sylvester sa pangalang Sylvie. Hiniling ni Sylvester na huwag gamitin ang pangalang iyon, at napansin ng babae ang kasama niyang bisita. Nakilala ni Jungjoon ang mukha ni Han Segun. Tinanong ni Sylvester si Jungjoon tungkol sa misyon na kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Jungjoon na ang target na kanilang hinahabol ay umalis na ng Korea. Ipinahayag ni Sylvester ang kanyang matinding inis sa kanilang kabiguang mahuli muli ang target. Tinanong siya ni Jungjoon kung bakit niya dinala si Han Segun. Nagkomento siya na mukhang masyadong mahina ang bata para masangkot sa labanan sa kasalukuyang panahon. Itinuon ni Sylvester ang kanyang pagsasalita kay Han Segun, ipinapaliwanag na dahil nakaligtas siya, dapat niyang malaman ang katotohanan. Sinabi niya sa kanya na ang paglaban sa mga halimaw ay hindi isang misyon na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ipinaliwanag niya na kayang durugin ng isang vampira ang mga buto ng tao sa isang saglit na pagwawalang bahala o punitin ang kanyang mga kalamnan ng napakadali, nagtataka kung paano haharapin ang ganitong kapangyarihan. Ibinunyag niya ang solusyon sa kanya, isang espesyal na gamot na tinatawag na drug moon na kailangang inumin ng mga tao para harapin ang mga vampira. Ipinaliwanag niya na binabawasan ng gamot na ito ang pakiramdam ng sakit at nagbibigay sa mga gumagamit nito ng lakas na maraming beses na lumalampas sa natural na limitasyon. Ngunit nagbabala siya na ang paulit-ulit na paggamit nito ay tiyak na hahantong sa pagkasira ng katawan at pagkamatay ng mag-isa. Ibinunyag niya ang isang mapanganib na lihim, na ang gamot ay gawa sa dugo ng vampira, at anumang pagkakamali sa paggamit nito ay maaaring gawing halimaw ang may-ari nito tulad nila. Seryoso siyang nagtanong kung gusto pa rin ba niyang maghiganti ng ganoon kalaki matapos malaman ang lahat ng panganib na ito. Malinaw niyang inilatag sa kanya ang huling pagpipilian, ipinapaliwanag na sa sandaling pumasok siya sa mundo ng kadiliman, hindi na magkakaroon ng daan pabalik sa normal na buhay. Ipinahayag ni Han Segun na ang kanyang buhay ay lumihis na sa katotohanan, at pagkatapos ay uminom ng isang tableta ng drug moon nang walang pag-aalinlangan. Agad siyang pinigilan ni Sylvester, hinawakan ang kanyang braso, at nagtatanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na inumin ito ngayon. Lumitaw ang isa pang mga ngaso ng vampira na nagngangalang Song Deokyoon at nang uuyam na nagkomento sa pagpupursige at katapangan ng bata. Nagpasya si Sylvester na iwan si Han Segun sa pangangalaga ni Deokyoon, hinihiling na sanayin siya ng sapat para manatili siyang buhay. Ipinatong ni Deokyoon ang kanyang kamay sa ulo ng bata, opisyal na tinatanggap siya sa mundo ng Magmoon. Inutusan ni Sylvester ang isa sa kanyang mga tauhan na mag-ayos ng bangka papuntang Mexico kaagad, handa nang umalis. Nagulat si Han Segun sa kanyang pag-alis, na pagtatanto na hindi siya ang magiging personal niyang tagapagsanay. Lumingon si Sylvester na nakangiti, nagkokomento sa kabaliwan ng buong sitwasyon.
Tinanong niya si Daeokyeon kung kaya niyang gawing kapaki-pakinabang ang bata, at sumagot siya na susubukan niya. Tumingin si Han Si-gun ng may determinasyon, tinatanggap ang kanyang bagong kapalaran. Ibinigay ni Sylvester ang kanyang huling mga salita, muling tinatanggap si Han Si-gun sa mundo ng Magmuon. Makalipas ang isang taon, lumitaw ang mga mamahaling sasakyan sa harap ng isang magarbong nightclub na tinatawag na Pena Club. Lumabas si Chan Yong-ho, ang deputy leader ng Sangdonggang. Sinalubong siya ng kanyang mga tauhan na may pagyuko ng paggalang, tinatawag siyang kuya. Sinaway sila ni Yong-ho at sinabing tawagin siyang senior sa halip. Ipinaalala niya sa kanila na sila ay naging kagalang-galang na mga negosyante na nagpapatakbo ng isang tunay na kumpanya ngayon. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit siya ipinatawag at sinabi sa kanyang mga tauhan na abala siya nitong mga araw. Mukhang kinakabahan ang lalaki habang sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyong pang-emergency. Lumalabas na ang dahilan ng pagpapatawag ay isang taong mag-isang nakatayo sa gitna ng walang laman na nightclub. Galit na tinanong ni Yong-ho ang kanyang tauhan kung ipinatawag niya ba siya para lang harapin ang isang tao. Pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang pamahalaan ang lugar at humingi sila ng paumanhin sa takot. Iniisip ni Yong-ho kung ang taong ito ang sumira sa kanilang taguan, ngunit naaalala niya na ang umatake ay isang dayuhan. Napansin ni Yong-ho na napakabata nang nanghihimasok. Pagkatapos ay tinanong niya ang binata kung tapos na ba ang kanyang pag-aalboroto. Sinabi sa kanya ni Yong-ho na hindi pa siya nakakita ng isang tulad niyang basagulero at dapat niyang gamitin ang salita upang lutasin ang mga problema. Inutusan niya itong umalis dahil malapit na silang magsimula sa trabaho. Nang uuyam na sumagot ang binata na hindi siya basagulero at ipinaliwanag na nagbayad siya ng deposito para sa mga kalakal na hindi niya natanggap. Nagulat si Yong-ho sa pagbanggit ng salitang kalakal, kaya tinanong siya ng binata kung talagang hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Ibinunyag ng binata na nagbayad siya ng 5 milyon won na cash sa isa sa kanyang mga tauhan, nagtataka kung paanong hindi alam ng isang executive director na tulad niya. Nilapitan ni Yong-ho ang kanyang tauhan at nagtanong tungkol sa mga kalakal. At sinabi ng bata sa kanya na ito ay mga baril na modelo ng Dragunov at Tokarev. Gusto mo bang isalin ko pa ang ibang mga kabanata o tulungan kang bumuo ng isang script para sa buod na ito? Idinagdag ng binata ang isang yay negatibo, 47 sa listahan ng mga armas na hinihiling niya. Nang uuyam na nagtaka si Yong-ho kung gusto niya ang lahat ng mga armas na ito sa halagang 5 milyon won lang at sinaway siya dahil sa kanyang kamangmangan sa tunay na halaga nito. Pagkatapos ay tinanong niya ang binata kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi. Ibinunyag ng binata na alam niyang nag-imbak at namamahagi ang Sangdonggang ng mga armas mula sa Russia at China. Idinagdag niya na labis nilang pinapataas ang kanilang mga presyo ng higit sa halaga sa merkado. Nagpasya si Yong-ho na tapusin ang usapan at inutusan ang kanyang mga tauhan na tumawag ng pulis para isuko siya. Nagtaka ang binata kung matalinong desisyon ba ang tumawag ng pulis. Binalaan niya ito sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanilang pinakamalaking lihim na nagsimula na silang mag-traffic ng droga kasabay ng mga armas. Sumigaw si Yong-ho sa kanyang mga tauhan, nagtataka kung bakit sila natigilan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng malinaw na utos na patayin ang binata at pagpirapirasuhin agad. Pinagalitan niya ulit sila sa kanilang pag-aatubili, tinawag silang mga hangal. Inulit niya ang kanyang utos na gawing pirapiraso ang binata. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang humakbang para atakihin siya, at naghanda siyang lumaban ng walang emosyon. Sumugod ang mga umatake sa kanya. Sabay-sabay nila siyang inatake gamit ang kanilang mga patalim. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na suntok sa isa sa kanila. Inilagan niya ang isa pang atake at naghanda para sa isang ganting salakay. Pinabagsak niya ang isa pang umatake sa lupa sa isang malakas at mabilis na galaw. Matagumpay siyang nakatayo sa ibabaw ng kanilang mga katawan habang gulat ang iba sa kanyang lakas. Kalmado siyang umakyat sa hagdan patungo sa leader ng gang. Direkta niya itong hinarap at takot na nagtanong si Yong-ho kung ano ang gusto niya. Inulit niya ang kanyang hiling, Dragunov, Tokarev, at Lai-47, at idiniin na nabayaran na niya ang mga ito. Napipilitang pumayag ang leader ngunit sinabi sa kanya na hindi maaaring maganap agad ang paghahatid. Pinutol siya ng binata, itinatakda ang oras, bukas ng 8 oras ng gabi. Pagkatapos ay tinukoy niya ang lokasyon sa Hyunshin Securities parking lot sa Wido at tumalikod para umalis. Minura ni Yong-ho ang binata sa kanyang isip habang tinatanong ng kanyang alagad kung ayos lang siya. Sinampal ng leader ang kanyang alagad para ipaalala na tawagin siyang kuya sa halip na senior. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tawagan agad ang mga lalaking iyon, na pagtantong wala siyang ibang pagpipilian. Lumipat ang eksena sa ibang gusali sa sikat ng araw. Sa loob, may nagkomento sa mababang kalidad ng mga blood bag na sinusuri, tinawag itong basura. May nagreklamo kay Daeokyeon tungkol sa mababang kalidad ng mga blood sample na dinala niya, itinuturing itong basura na hindi angkop para gawing bampira ang mga tao. Sinisisi niya ang mga miyembro ng Sangdonggang na nagkakalat ng gulo kamakailan. Pinag-usapan niya ito sa isang nagbebenta ng dugo na si Oldman, inaakusahan siyang pinakialaman ang blood testing device
at galit na sumagot ang isa, sinabihang maghanap na lang siya ng ibang nagbebenta. Umatras si Daeokyeon, sinabing tanong lang naman yon. Inutusan siya ni Old Man Ju na tumigil sa kakadaldal at kunin ang kanyang pera. Nagtanong ang matanda tungkol kay Jungjoon na ang pamilya ay pinaslang ng mga vampira at inalam kung nakontak na siya ni Daeokyeon. Nainis si Daeokyeon sa pagbanggit ng pangalan, hiniling ang kanyang kamatayan at pagbabagong anyo bilang vampira. Naghanda siyang umalis at naisip ng matanda na hindi kayang maging tapat ni Daeokyeon sa kanyang nararamdaman. Lumabas ng gusali si Daeokyeon. Dumating si Han Si-gun sakay ng kanyang motorsiklo at binati siya ni Daeokyeon. Tinanong niya kung nakipag-away ba ito bago dumating, napansin na iniiwasan siyang tingnan. Nagtanong si Han Si-gun tungkol sa posibilidad na sumali sa mga misyon ng pangangaso ng vampira. Tinanggihan ni Daeokyeon ang kanyang hiling, idiniin na ang kasalukuyang galing niya ay hindi sapat para doon at hiniling na mag-focus sa kanyang pagsasanay. Binalaan niya ito na huwag masangkot sa gulo sa mga maling tao nang walang dahilan at tiniyak ng isa na hindi iyon mangyayari. Magtatanong na sana si Han Si-gun. Tinanong niya ang kanyang tagapagsanay kung ano ang gagawin kapag naging kailangan pumatay ng tao at simpleng sumagot ito na patayin sila. Ipinaliwanag niya na hanggat kailangan pumatay, wala nang dapat pag-usapan pa, kahit na hindi niya maisip ang ganoong sitwasyon. Biglang napagtanto ni Daeokyeon na ang tanong ni Han Si-gun ay nangangahulugang may binabalak ito. Iminungkahi niyang pumunta sila sa Yewis para sa isang laban, ngunit mariing tumanggi ang binata. Sa tinukoy na parking lot, naghihintay ang mga miyembro ng Sangdonggang. Nagrereklamo ang isa sa mga nagbagong anyong miyembro ng gang tungkol sa pangangailangang makialam sila para mahuli ang isang paslit. Pinaalalahanan siya ng kasama na may utang na loob pa rin sila sa mga leader ng gang sa kabila ng pagiging vampira nila. Kinutya ng una ang ideya ng katapatan, ipinaalala ang massacre noong nakaraang taon kung saan napatay ang kanilang mga kasama at sila ang sinisi. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, may tumusok sa windshield ng kotse. Isang fire extinguisher ang tumama sa kotse, tuluyang winasak ang salamin. Pagkatapos ay sumabog ito sa loob ng kotse habang nakatayo si Han Si-gun sa malapit. 2 tao ang lumabas ng kotse, nagkokomentong mga baguhang vampira lang ang mga napatay. Tinanong nila si Han Si-gun kung nag-enjoy ba siya. Sinabi nila sa kanya na wala silang balak ibigay ang kanyang pinunta. Mapang-asar na umiti si Han Si-gun na sinasabing wala naman siyang masyadong inasahan sa kanila. Sumakay si Han Si-gun sa kanyang motor, dala ang kanyang espada. Nagkokomento na wala talagang maaasahan sa isang grupo ng mga siga. Malamig siyang umiti, iniisip na kahit hindi niya makuha ang mga armas, malaki ang kikitain niya sa pagbebenta ng kanilang mga pangil. Sa isang flashback, sinabi ni Daeokyeon kay Han Si-gun na ang vampirang pumatay sa kanyang pamilya ay malamang nakonektado sa Sangdonggang. Nagtanong ang binata tungkol sa katotohanan ng mga vampirang nakikipagtulungan sa mga gangster habang sila ay nagsasanay. Nagpalitan ng suntok ang dalawa sa isang marahas na pagsasanay. Pinuri ni Daeokyeon ang kahanga-hangang galing ng kanyang kalaban. Tinanong niya kung alam ba nito kung bakit tinatawag na true vampire hunter si Sylvester. Nagulat si Han Si-gun sa biglaang tanong. Sumagot siya na ang dahilan ay dahil pinatay ni Sylvester ang true vampire na si Jokyo. Nagpahayag ng pagkalito ang binata, inaakusahan ang kanyang tagapagsanay na lumalaktaw ng masyadong maraming detalye. Ipinaliwanag ni Daeokyeon na ang mga true vampire ay napakalalakas na nilalang na ang mga katawan ay naghihilom ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng sikat ng araw na sirain sila. Idinagdag niya na ang Jokyo clan, na pinamumunuan mismo ni Jokyo, ay isa sa mga pinakasikat na kapangyarihan sa mga vampira. Nagpatuloy sila sa paglalaban at pagpapalitan ng mga atake. Nagpakawala si Daeokyeon ng malakas na sipa sa kanyang kalaban. Inihagis ng sipa si Han Si-gun ng malakas sa bakod ng ring. Sinabi niya habang nakahiga ito sa sahig na matapos mapatay ni Sylvester si Jokyo, agad na nabuwag ang kanyang angkan, kaya napagtanto ng isa na ang mga nakaligtas ay sumali sa Sangdonggang. Kinumpirma ito ni Daeokyeon, ipinaliwanag na hinahanap nila ang mga bakas ni Jokyo. Nagpatuloy siya na gusto nilang manahin ang kanyang kapangyarihan at ibalik ang kanilang dating karangalan. Nagpakawala siya ng isa pang atake na nagpabagsak kay Han Si-gun sa sahig. Binalaan niya ito na ang tagapagmana, ang pangalawang leader ng angkan, ay buhay pa. Pinayuhan niya itong huwag kumilos ng padalos-dalos dahil kung magiging target siya nila, magiging impyerno ang kanyang buhay. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nakikipaglaban si Han Si-gun sa mga vampira. Nag-alok ng tulong ang isa sa mga vampira sa kanyang kasama. Tumanggi ang isa sa tulong, hinihiling sa kanyang boss na lumayo dahil siya na ang bahala. Nainis ang boss sa ideya na tumatanggap ng utos. Nagmakaawa ang alagad na lumayo muna ito sandali. Inatake niya si Han Si-gun na mahusay na nagmamaneho ng kanyang motor. Mahusay niyang minanyobra ang kanyang motor paikot sa kanyang kalaban. Sumugod ang vampira sa kanya, kinukutya ang pag-uulit ng parehong pattern ng atake. Naghanda siyang umatake mula sa itaas gamit ang mga kuko habang kalmado siyang pinapanood ni Han Si-gun. Buong husay na inilaga ni Han Si-gun ang atake ng vampira. Lumapag sa lupa ang binata, at sumigaw ang kanyang kalaban na nahulaan na niya ang lahat ng kanyang galaw.
Umatake ang vampira gamit ang mga kuko, at naghanda ang isa na harangin ang atake gamit ang kanyang espada. Tumagos ang mga kuko sa kanyang depensa, malubhang sinugatan ang kanyang kamay. Nagpakawala siya ng isang pahilis na atake, ngunit nabasag ang talim ng espada dahil sa lakas ng pagtama. Galit na tiningnan ni Han Si-gon ang kanyang sirang espada, nagtataka kung bakit ito nabasag ng ganoon kadali. Tumawa ng mapang-asar ang vampira, ipinapahayag ang kanyang kasiyahan sa laban. Ngunit bigla, itinusok ni Han Si-gon ang ulo ng vampira gamit ang natira sa kanyang espada, at sugatang napaluhod ang vampira. Tumingala siya na hindi makapaniwala. Pinagalitan siya ng kanyang boss, nagtataka kung bakit hindi siya sumunod sa utos na manatili sa kanyang pwesto. Nakatayo si Han Si-gon sa ibabaw ng talunang vampira, pinupuri ang kanyang ipinakita. Ipinaalala niya na namuhunan siya ng 5 milyon won sa kanilang organisasyon. Isinuot niya ang mga espesyal na guwantes panglaban, ipinapaliwanag na kailangan niyang mabawi man lang ang halagang ito para makabawi sa gastos. Mapang-asar siyang nagtanong kung hindi ba niya iyon karapatan. Nagpakawala siya ng isang mabilis na suntok na nagpasabog sa ulo ng vampira. Kalmado siyang nakatayo sa ibabaw ng katawan matapos siyang tapusin. Lumabas ng kotse ang boss na nagkokomento nang may pagtataka sa mga guwantes ng kanyang kalaban. Napagtanto niya na inaasahan ng binata ang kanilang pagdating at tinanong siya kung ano ang dahilan ng lahat ng gulo na ito. Hawak ni Han Si-gon ang kanyang sirang espada at tinanong kung gusto ba talaga nitong malaman kung bakit siya naroroon. Itinutok niya ang basag na talim sa kanya, idineklara na ang layunin niya ay ang ulo nito. Hinihiling niyang itigil na ang kalokohan at atakihin siya kaagad. Pinagtawanan ng boss ang reaksyon niya at sinabing tapos na niyang suriin ang estilo nito sa pakikipaglaban. Ipinaalala niya rito na sira na ang kanyang kutsilyo at natuklasan na niya ang sikreto ng kanyang mga guwantes. Inihagis ni Han Si-gon ang piraso ng espada sa kanya, ngunit nagawa itong harangin ng kalaban. Nagpa siya ang natitirang vampira na tapusin na ang laban, ngunit nagulat siya nang bumunot si Han Si-gon ng baril at ipinutok ito sa kanyang ulo. Tumingin ang vampira na gulat, iniisip kung kailan iyon nangyari. Pagkatapos ay bumagsak ang vampira sa lupa, isang walang buhay na bangkay. Muling ipinaalala ni Han Si-gon ang kanyang layunin, ang ulo nito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kasangkapan para kunin ang dugo ng vampira, ngunit nasasaktan siya dahil sa sugat sa kanyang braso. Nagpa siya si Han Si-gon na hindi na maiiwasan ang sitwasyon, kaya't ininiksyonan niya ang sarili ng isang dosis ng drug moon. Sumisigaw siya sa matinding sakit habang kumakalat ang epekto ng gamot sa kanyang katawan. Lumuhod siya sa sakit, tinitiis ang malakas na side effects. Iniwan niya ang crime scene, kung saan may mga naiwang bangkay at wasak na kotse. Nakarating siya sa isa pang lugar kung saan naghihintay si Deokyeon, na nagtanong kung sa wakas ay lumabas na siya. Kinutya niya ito, nagtataka kung gumaan na ba ang pakiramdam nito pagkatapos ng kanyang pag-aalburoto. Nagtanong si Han Si-gon kung paano siya natunton, at sumagot ang isa na dahil sa teknolohiyang tinatawag na IA. Ipinahayag ni Deokyeon ang kanyang pag-aalala, umaasang hindi nagbago ang binata. Nagulat si Han Si-gon sa kanyang tanong. Ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niya ay ang kanyang motorsiklo, napansin na padalos-dalos na niya itong minamaneho, hindi tulad ng dati. Ipinaalala niya na dati ay itinuturing niya itong parang isang sagradong kayamanan, at nanatiling tahimik ang isa. Malamig siyang sumagot na wala na siyang pakialam doon. Umalis siya sakay ng kanyang motor, habang pinapanood siya ni Deokyeon na papalayo. Sa headquarters ng gang, nakatanggap ng balita ang leader na si Jung Sang-dong tungkol sa pagpatay sa 6 sa kanyang mga tauhan. Sumabog siya sa galit kay Yung-ho at humingi naman ng paumanhin ang isa. Nagkomento ang leader na may mapait na kabalintunaan na kahanga-hanga ang nangyari. Idinagdag niya na walang sinuman ang makakaasa na ang binatang iyon ay isang vampire hunter. Inamin niya na naging komplikado ang sitwasyon at dati ay pinapalampas niya ang pagpatay ng mga hunters sa kanyang mga miyembro, ngunit idiniin niya na ang insidenteng ito ay ginawang katatawanan ang Sangdonggang. Iminungkahi ni Yang na makipag-ugnayan siya sa Jokyo clan para humingi ng tulong. Nag-alab ang galit ng leader, inaakusahan siya na sinusubukang ipahayag ang kanyang kahinaan at pagkatalo. Kinu-question siya tungkol sa pagkakakilanlan ng umatake na sinasabing isang menor de edad lamang na nakasakay sa motor. Kinumpirma ni Yang-ho na iyon ang tila nangyari, ngunit hindi siya sigurado. Inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na hanapin ang hunter sa anumang paraan, kahit na kailangan pang gumastos ng pera. Nagbigay siya ng huling utos na hanapin ito at patayin ng walang pag-aalinlangan. Nag-atubili ang isa sa kanyang mga tauhan, at sumigaw ang leader na kinukumpirma ang kanyang utos na pugutan ng ulo ang hunter. Sa ibang lugar, umiinom si Han Si-gon galing sa kanyang tagapagsanay. Ipinaalala ng kanyang tagapagsanay na siya ang nagsabi sa kanya tungkol sa koneksyon ng Sangdonggang sa Jokyo clan. Tinanong niya kung bakit sila pinababayaan, inaakusahan siyang takot sa kanila, na itinanggi naman ni Deokyeon. Sumigaw si Han Si-gon sa kanyang mukha, nagtataka kung ang dahilan ba ay ang kawalan ng pinansyal na kapalit sa paghuli sa kanila. Sinabi ni Deokyeon kay Han Si-gon na kilalang-kilala niya ito.
Sumigaw si Han Si-gun na nararapat mamatay ang mga hayop na iyon at ang pag-iwan sa mga vampira na buhay ay ginagawa lang silang isang kumakalat na salot. Sinabi niya kay Deokyun na mas madaling puksain sila habang mga usbong pa lang kaysa sa pagputol ng isang higanteng puno. Pagkatapos ay tinanong niya kung sinasabi niya iyon dahil hindi pa siya nawala ng isang bagay na mahalaga noon. Tinanong ni Deokyun si Han Si-gun kung anong karapatan niya para magpasya kung sino ang nararapat mamatay. Pagkatapos ay sinabihan siyang huwag siyang patawanin. Idiniin niya na hindi siya pumapatay para sa mga prinsipyo, kundi para lamang sa pera at kita. Pagkatapos ay tinanong niya si Han Si-gun kung nag-iniksyon ba siya ng dugo ng vampira. Ipinaalala niya na ang dugo ng lahi ng Jokyo ay kilala sa kakayahan nitong magdulot ng mga mutation. Napabuntong hininga si Deokyun, inaamin sa sarili na hindi sana siya nakipagkasundo sa isang tunay na vampire hunter. Inutusan niya si Han Si-gun na mag-empeke at umalis ngayon dahil ayaw niyang masangkot sa Jokyo clan dahil sa kanya. Sumang-ayon si Han Si-gun doon at nagsimulang umalis. Iniisip ni Deokyun na sinuman ay mababaliw kapag nakita ang mga pumatay sa kanilang pamilya na namumuhay na parang walang nangyari. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya dapat binanggit ng hindi kailangan ang tungkol kay Jungjoon. Tinawag ni Deokyun si Han Si-gun na papalayo na. Binuksan niya ang trunk ng kotse na puno ng armas para sa kanya at sinabing nilagyan niya ito ng mga kutsilyo at halos 500 bala pero idinagdag niyang malamang mamatay na ito bago pa niya maubos ang lahat. Binalaan niya ito na gawang hungarian ang mga armas at lampas na sa expiration date, at kung mamalasin siya, baka sumabog ang armas sa kanyang mukha. Yumuko ng malalim si Han Si-gun, pinasasalamatan siya sa lahat. Naalala ni Deokyun ang isang lumang payo na ibinigay niya kay Han Si-gun na huwag maging vampira. Pagkatapos ay binalaan niya si Han Si-gun na kapag nag-transform ito, hahabulin niya ito ng walang awa. Idiniin niya na wala siyang binibigyan ng eksepsyon kahit pa sa mga pinalaki niya. Sumakay si Han Si-gun sa kanyang motorsiklo at umalis. Minaneho niya ang kanyang motor sa isang gabi kung saan ang buwan ay napakaganda na halos makaiyak. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nagpakilala sa isang grupo na nagtitipon sa paligid ng apoy bilang si Chun Young-ho mula sa Sangdon Credit Loans. Tinanong siya ng isa sa kanila kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Young-ho na hindi na kailangan ng mahabang usapan at hiniling na makausap ang kanilang leader, kaya't lumapit ang isa at sinabing siya ang leader. Sinabi ni Jung Young-jin, ang leader, na wala siyang pakikipag-usap sa isang tulad ni Young-ho. Mukhang naiinis si Young-ho matapos subukang maging mabait. Nagtataka siya sa dahilan ng kabastusan ng kabataan habang ang kanyang mga tauhan ay nagiging vampira. Sumiklab ang gulo sa lugar. Inatake ng isa sa mga vampira si Jung Yong-jin ng marahas at ibinagsak siya sa lupa. Hiniling ni Young-ho sa kanyang katulong na huwag basagin ang braso ng lalaki dahil isa siyang biker at kailangan niya ang kanyang manibela. Sumigaw ang talunang si Jung Yong-jin na gagawin niya ang kanilang hinihiling. Inutos ni Young-ho na dalhin ang bag ng pera mula sa trunk ng kotse. Inihagis niya ang pera sa harap nito, itinuturing itong paunang bayad. Sinabihan niya ito na gamitin ang pera para akitin ang iba gamit ang mga bagong motor o anumang gusto nila, ngunit idiniin niya na ang pangunahing misyon ay dalhin sa kanya ang batang may berdeng buhok. Hinawakan niya ang ulo nito para tanungin kung naintindihan niya. Lumapit ang isa sa mga vampira para kagatin siya bilang babala. Pinigilan siya ni Young-ho, hinadlangan siyang kagatin ang lead nito. Ipinaliwanag niya na hindi ito maaaring mamatay bago magsimula ang misyon. Lumayo si Young-ho sa kanila habang umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ni Jung Yong-jin sa lugar. Nagsindi siya ng sigarilyo habang nagkokomento na lalong tumatanga ang kanyang alagad habang dumidilim. Sana raw ay makontrol niya ito gamit ang mga krus o bawang. Lumipat ang eksena sa isang cave. Sinabi ng hostess sa bisita na sarado na ang lugar para sa araw na yon. Pumasok si Han Si-gun at nakilala siya ng kausap. Napansin ng hostess na 4 na buwan na ang lumipas at malaki na ang ipinagbago ni Han Si-gun, kaya't nagbiro ang isa na ang dahilan ay growth hormone injections. Kaya tinanong niya kung ano ang pakiramdam niya sa pagsasarili. Napagtanto ni Han Si-gun na alam pala nito ang kanyang sitwasyon. Ipinaliwanag ng hostess na pinalaki siya ni Deokyun base sa isang hiling, at bilang tagapagsalita ni Sylvie sa Korea, nakakatanggap siya ng mga ulat tungkol sa kanya. Ngunit napagtanto niyang hindi iyon ang dahilan ng pagpunta ni Han Si-gun at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinagot niya ito na nakarinig siya ng isang kasangkapan na kayang makadetect ng mga vampira. Inihayag ng hostess ang kasangkapan sa kanya na siyang bloodstone pendulum. Ipinaliwanag niya na hindi magiging madali ang paghahanap ng mga vampira gamit ito dahil nararamdaman lang sila sa loob ng 20 metro. Inanunsyo ni Han Si-gun na bibilhin niya ito agad na ikinagulat niya. Sinabi sa kanya ng hostess na hindi niya ito pipigilan, ngunit mas mabuting gamitin ang kanyang pera ng matalino. Iminungkahi niyang bumili ito ng crossbow na may mga pilak na palaso, ngunit sumagot si Han Si-gun na mayroon na siyang mga armas. Itinama siya nito, ipinapaliwanag na hindi maituturing na tunay na armas ang pag-aari niya. Tinanong ng hostess kung ayaw siyang pagbentahan ni matandang Jew ng drug moon. Ikinuyom ni Han Si-gun ang kanyang kamao, na pagtantong ang dahilan ay dahil menor de edad siya.
Nagkomento ang hostess na walang ibang dealer na kasing mapagkakatiwalaan ni matandang Jew na nangangahulugang may prinsipyo siyang tao. Bigla, may naalala siya at nagsimulang maghanap, nagkokomento na mayroon lang siyang ilang gamit sa kategoryang E13. Iniisip niya kung dapat ba niya itong ibigay sa kanya. Inabutan niya ito ng isang dosis ng gamot at idiniin na ito ay sikreto lamang nilang dalawa. Nagpasalamat si Hansigon at inabot ito, at pinaalalahanan siya ng hostess na hindi sila tumatanggap ng card bilang bayad. Umalis siya sa cave at tumayo sa tabi ng kanyang motorsiklo sa labas. Naalala niya ang tanong ni Sylvester kung nakalunok ba siya ng dugo ng vampira. Pagkatapos ay naalala niya ang masasakit na salita nito na tigilan ang pag-iyak dahil hindi lang siya ang nakakaranas ng kamalasan. Umaalinggaw sa isip niya ang boses ni Sylvester na tinatanggap siya sa mundo ng madmoon. Nagtataka si Hansigon kung isang taon na ba ang nakalipas at kung babalik pa ba si Sylvester sa Korea. Biglang may tumawag sa pangalan niya. Nalaman niyang ito ang dating motorcycle gang na pinamumunuan ni Jung Yong-jin na nagulat na sa wakas ay natagpuan siya. Pinalibutan siya ng mga ito habang nagkokomento sa malaking pagbabago sa kanya sa loob ng isang taon at tinanong siya tungkol sa bago niyang kulay ng buhok. Isang babae mula sa grupo ang lumapit, napansin na tumangkad siya at tinanong kung naaalala pa niya ito. Malamig siyang sumagot, nagtataka kung sino ito at nagtawanan ang lahat sa prangkanyang paraan na hindi nagbago. Nagalit si Jung Yong-jin, sinabing sa tuwing naiisip niya ito, lalo lang siyang nagagalit. Lumapit siya ng may pagbabanta, sinabing nahirapan siya sa paghahanap dito, at biglang tinawag ni Hansigon ang pangalang Jung Yong-jin sa matalas na tono. Kumikinang ang mga mata ni Hansigon habang malamig siyang nagtatanong kung gusto ba niyang mamatay. Umatras ang mga miyembro ng gang sa pagkamangha habang nag-react ang Bloodstone pendulum sa kanyang leg. Nagtaka siya sa sarili, paanong may vampira habang sumisikat pa ang araw? Napagtanto niya na ang mga nilalang na kayang gumalaw ng malakas sa ilalim ng sikat ng araw ay mga tunay na vampira lamang, mga master ng kanilang uri. Napansin niya ang isang mansa ng dugo sa jacket ni Jung Yong-jin. Inisip niya ang posibilidad na nakagat ito at dahil sa kwintas. Dahil sa reaksyon nito, napagtanto niyang nasa proseso ito ng pagiging vampira. Kalmado niya silang tinanong, kayo ba ay mula sa sangdunggang? Nagkomento si Jung Yong-jin na mabutit nakilala sila ni Hansigon para mabawasan ang mga tanong. Tinanong siya ni Hansigon kung magkano ang bayad sa kanila, at sinagot niyang makakakuha sila ng 2 milyon won para sa pagtukoy sa lokasyon niya at 8 milyon kung mahuhuli siya. Idinagdag niya na sinasabi niya na ito ng maaga na hindi sila papayag sa maliit na parte. Naisip ni Hansigon sa sarili na gusto na niyang patayin sila ngayon, pero maraming matang nakatingin. Inasar niya sila, nagtataka kung ang 8 milyon won ba ay malaki na para sa ganito karaming tao at tinawag silang mga pulubi. Nagalit si Jung Yong-jin sa kanyang insulto, kaya hinamon siya ni Hansigon, sinabing kung gusto niyang mapanatili ang kanyang pride bilang biker, dapat siyang lumaban bilang biker, hindi bilang bandido. Naghanda ang lahat para sa karera. Humarurot ang mga motor sa kalsada. Inanunsyo ng isa sa mga miyembro ng gang na ang karera ay isang cannonball type, isang mahabang karera na walang rules, at ang finish line ay ang pasukan sa Jeongin Expressway. Nagkomento si Jung Yong-jin na matagal na rin silang hindi nagkakarera at dapat ay naging mas mabait si Hansigon. Idinagdag niya na kung mas naging mabait ito, baka nag-inuman na sila ng beer ngayon. Sinabihan siya ni Hansigon na titigan ng mabuti ang paglubog ng araw dahil ito na ang huling beses na makikita niya ito sa kanyang buhay. Galit na minura siya ni Jung Yong-jin, at nagsimula na ang karera. Nakarera ang mga motor sa sobrang bilis sa highway. Walang ingat na nag-o-overtake ang isa't isa. Sumisingit-singit sila sa mga sasakyan. Inasar ni Jung Yong-jin si Hansigon, nagtataka kung hindi ba ito sumakay ng motor sa loob ng isang taon kaya bumagal ng ganito. Naisip ni Hansigon sa sarili na umuusad na ang feral process sa kanyang kalaban, pero tao pa rin ito. Naalala niya ang mga sinabi ni Deokyeon na kung kailangang pumatay ng tao, hindi na kailangang mag-atubili. Nagpasya siya sa sarili na kung kailangang pumatay, bigla niyang iniliko ng matalim ang kanyang motor sa kabilang direksyon, na ikinagulat ni Jung Yong-jin, na sumigaw habang nagtataka kung saan siya pupunta. Nagulat ang ibang miyembro ng gang sa bigla niyang kilos, na pagtantong nasa kabilang direksyon ang pasukan sa highway. Sa ibang lugar, nakatanggap ng tawag si Yaung Ho. Sinabi ng tumawag sa kanya na parang karera ito kaysa habulan, kaya nagitngit sa galit si Yaung Ho sa kalokohang ito. Inilarawan ito ng tumawag bilang labanan ng mga lalaki, kaya sumabog sa galit si Yaung Ho at sinigawan sila, tinawag silang mga tanga. Naalala niya sa sarili na mas malakas si Hansigon kaysa sa inaakala nila. Sinabi niya sa kanila na papunta na siya agad at inutusan silang panatilihin siya doon at huwag paalisin. Ipinaalam ng tumawag kay Yaung Ho na nawala nila ang target at napasigaw ito sa gulat. Naghihintay si Hansigon sa isang abandonadong construction site. Dumating si Jung Yong-jin sakay ng kanyang motor habang tinatawag siya. Sumigaw siya sa galit, inaakusahan siyang tumakas sa gitna ng karera. Patuloy niya itong inasar, tinawag siyang duwag na tumakas lang ng 1 taon. Kalmado siyang sinagot ni Hansigon na dapat ay tinanggihan na lang niya ang misyon.
Nagulat si Jung Yong-jin sa kanyang mga sinabi bago tumagos ang isang bala sa kanyang leg at hinawakan niya ang kanyang sugat sa pagkabigla. Bumagsak siya ng malakas mula sa kanyang motor at lumapit si Han Si-gun na may dalang baril. Bumagsak si Jung Yong-jin na sugatan sa lupa habang umiiyak. Nakatayo si Han Si-gun sa tapat niya, sinasabing dapat ay binaliwala na lang niya siya magpakailanman. Tinanong niya ito kung masakit. Pagkatapos ay sinabi niyang gagawin niyang mas madali para sa kanya. Nagbukas siya ng isang maliit na bote at pilit na ipinainom ang laman nito, sinasabing baka mabuhay pa siya. Naramdaman ni Jung Yong-jin ang isang kakaibang epekto. Hindi siya nakakaramdam ng sakit kundi ibang bagay. Nararamdaman niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Naakit siya sa isang masarap na amoy na nagmumula kay Han Si-gun. Nag-transform siya bilang isang halimaw na may kumikinang na mga mata at sumugod para umatake. Isang malakas na pagsabog ng asul na enerhiya ang naganap. Sumisigaw si Jung Yong-jin sa sakit habang napapalibutan ng asul na apoy. Minumura niya si Han Si-gun habang nasusunog. Hirap siyang tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanya. Kalmadong nakatayo si Han Si-gun sa harap niya. Nakatayo siya sa tabi ng nasusunog na katawan ng kanyang kalaban at ng bumagsak na motor. Sa mga oras na yon, nakipagkita si Yaung-ho sa iba pang miyembro ng biker gang. Itinuro ng isa sa mga kasamahan ni Jung Yong-jin kay Yaung-ho ang lugar kung saan nagpunta ang kanilang leader. Napagtanto ni Han Si-gun na ang kanyang kalaban ay hindi na tao. Isa siyang tao na ang feral process ay umabot na sa advanced stage. Tinitignan ni Yaung-ho ang nasusunog na bangkay, at napagtanto ni Han Si-gun na ang ginawa niya ay isang hindi maiiwasang desisyon. Kinakailangang patayin siya. Naalala niya ang sinabi ni Dai Okyeon na wala siyang alam na sitwasyon na maaaring mangailangan ng pagpatay sa isang tao. Naalala ni Han Si-gun ang huling sinabi ng kanyang kalaban tungkol sa posibilidad ng pagkakaibigan nila. Sumakay siya sa kanyang motor, napagtantong nakasagupa siya ng isang sitwasyon na nangangailangan ng pagpatay. Nagtataka siya sa sarili kung talagang kailangan ba yon. Sa ibang eksena, sinusubukang kunin ng isang waitress sa bar ang order ng isang dayuhang customer. Sinabi sa kanya ng lalaking blonde na ayos lang at maaari siyang magsalita sa Korean. Tiniyak niya sa kanya ng may ngiti na naiintindihan niya ang lahat. Kaya tinanong niya kung ano ang mayaalok niya sa kanya at humiling ito ng champagne. Biglang pumasok ang isang binatang nagngangalang Bill, tinatawag siyang Sir. Sinabi niya na may isang babaeng pumasok sa lugar at biglang bumagsak, habang ipinapakita ang isang babaeng nakahandusay sa sidewalk sa tabi ng isang pulang sports car. Nag-utos ang master kay Bill habang ang bumagsak na babae ay nakasuot ng damit pang ospital. Minamaneho ng master ang kanyang pulang sports car sa isang tulay sa gabi. Tinawag siya ni Bill mula sa passenger seat. Nag-aalala siyang nagtanong kung tama ba ang kanilang ginagawa. Naniniwala siyang ang pag-iwan sa babaeng Asyano sa pulis ang pinakamagandang opsyon. Sinagot siya ng kanyang master na lahat ng bagay sa mundong ito ay konektado, at pinapahalagahan niya yon ng husto. Pinaalalahanan niya ito na siya mismo ang pinakamagandang patunay niyan, kaya mukhang pagod si Bill. Inamin ng binata na minsan ay hindi niya naintindihan ang paraan ng pag-iisip ng kanyang master. Sumagot ang isa na ang mga koneksyon ay hindi palaging makatwiran, idineklara ang sarili bilang isang romantiko. Lumipat ang eksena sa isang marangyang apartment na tanaw ang lungsod. Sinabi ni Bill sa kanyang amo na ibinalik na niya ang babae sa Yonsei Medical Center tulad ng iniutos, kaya nagkomento ang isa na dapat niya itong bisitahin agad. Nagtatanong si Bill kung bakit siya gaanong interesado sa babae. Sumagot muli ang amo na siya ay isang romantiko. Mataray na sumagot si Bill na ang pagtaka sa trabaho ay hindi tulad ng romansa, at hinihiling niya na tapusin muna ang kanyang trabaho bago maghanap ng romansa. Naisip ng amo na magandang ideya ang bumili ng mga bulaklak. Tinanong niya si Bill kung inalam na niya ang tungkol sa bagay na yon at sumagot ang lalaki ng. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan ng babae ay Yoon Mi-hee at lumabas siya sa balita kamakailan dahil sa pananakit ng kanyang mga kasamahan. Nagkomento ang amo na hindi siya isang ordinaryong babae tulad ng inaasahan niya. Isang ulat sa balita ang lumitaw sa isang telepono tungkol sa pagkakasangkot ng 6 na babaeng estudyante sa isang kaso ng pananakit. Tinapos ni Bill ang ulat, ipinapaliwanag na 6 na estudyante ang inimbestigahan, kasama ang isang babae mula sa high school, nang hindi ikinukulong. Nagpatuloy si Bill sa pagbabasa ng ulat, na nagsasabing inudyukan ng mga nanakit ang mga lalaki na paulit-ulit nasaktan ang biktima dahil lamang sa pagiging rebelde at arogante nito. Nagkomento ang kanyang amo na ang artikulo, sa kabila ng mahinahong tono nito, ay magpapagalit sa biktima at pagkatapos ay binaliwala ang kahalagahan nito. Pinutol siya ni Bill para sabihin na dumating na ang isang video clip ni Sylvester, at nagulat ang kanyang amo, nagkomento na ang isa ay patuloy pa ring gumagawa ng gulo kung saan-saan. Nabanggit niya na narinig niyang naglakbay si Sylvester para hanapin siya, na nagpapatunay kung gaano niya ito kinamumuhian, at nang hinayang sa pagkagambala sa kanyang pagbisita sa Korea. Ipinaalala ni Bill sa kanya na hindi lang siya pinalayas ni Sylvester mula sa Vatican, kundi ipina-freeze din ang lahat ng kanyang bank accounts, at kinilala iyon ng kanyang amo.
Tinanong siya ni Bill kung hindi niya panonoorin ang video, kaya nagpa siya ang kanyang amo na dapat niya itong panoorin. Sinabi niya sa kanya na siya ang nag-utos sa kanya na magtrabaho, at ito ang kanyang trabaho. Nagsimulang umandar ang video, na nagpapakita ng isang taong puno ng dugo na nakaupo sa isang madilim na eskinita. Nalaman na ang taong nakatayo ay si Sylvester, na lumitaw sa isang kuha ng security camera na nakatayo sa ibabaw ng isang bangkay. Pinapanood ng kanyang amo ang video at naririnig ang boses ni Sylvester na inuulit ang abo sa abo at alabok sa alabok. Isang vampira ang lumitaw sa video na nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa harap ni Sylvester. Tinanong ni Bill ang kanyang amo kung nagmamakaawa ang vampira na manatiling buhay. Kinausap ng amo ang imahe sa screen, nagtataka kung paano makakapagmakaawa ang isang nilalang na pinupuno ang kanyang mga ugat ng dugo ng iba. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga retorikal na tanong. Tinanong niya ito kung inaangkin niyang siya ay isang buhay na nilalang. Hinamon niya itong umiyak para patunayan ang kanyang kadalisayan kung ganoon nga. Ipinapakita sa video ang sandaling hinarap ni Sylvester ang vampira gamit ang parehong mga salita na sinasabi ng amo. Napagpasyahan ng amo na hindi makaiyak ang vampira at idineklara niyang ito ang kanilang hangganan. Mga eksena ng bumubuhos na dugo ang nagsalitan sa paggalaw ng espada ni Sylvester. Galit na inihagis ng amo ang kanyang baso ng alak sa salaming bintana. Nagtapos ang video sa isang kuha ni Sylvester na nakatayo sa ibabaw ng kanyang biktima. Nawala ang signal ng video at naging isang static na screen. Tumayo ang amo at nagkomento si Bill na hindi kailanman nagbago si Sylvester. Idinagdag ng kanyang amo na hindi nagbabago ang kanyang estilo. Inilarawan niya si Sylvester bilang isang bigong makata, habang ang mansa ng alak ay tila mansa ng dugo sa bintana. Lumipat ang eksena kay Hansigon kinabukasan pagkatapos ng laban. Nakatayo siya sa isang pampublikong banyo na inaaming hindi siya makakain ng anumang pagkain. Naalala niya ang sigaw ng kanyang namamatay na kalaban, na pagtantong ang ginawa niya ay isang hindi maiiwasang pagpili. Sumuka siya sa inidoro dahil sa sobrang pagod. Nag-etyo sa isip ni Hansigon ang mga mapanuksong salita ni Dayok Yoon, kung saan kinwestiyon niya ang karapatan niyang humusga kung sino ang nararapat mamatay. Habang naaalala ang kanyang boses na humihiling na huwag siyang patawanin, desperadong nag-isip si Hansigon kung ano ang dapat niyang gawin. Umalis siya sa lugar na iniisip pa rin ang mga pagpipilian na mayroon siya. Nakaupo siyang mag-isa sa labas ng isang convenience store nang hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Pinapanood niya ang mga dumadaan, iniisip kung saan sila pupunta at kung bakit sila laging abala. Isang kakaibang babae ang lumapit sa kanya at nagtanong. Tinanong siya ng babaeng may pink na buhok kung may nagsabi na ba sa kanya na kamukha niya si Kurt Cobain. Naisip niya na sanay na siya sa mga pagtatangkang i-recruit siya sa mga kultong relihiyoso, ngunit ngayon lang niya narinig ang paghahambing na ito. Bigla, isang lalaki ang tumawag sa pangalan ng babae na Jin Yumi, at nagpakita siya ng matinding pagkainis. Lumitaw ang tatlong lalaki mula sa mga kasama ni Jin Yumi, at sinaway siya ng isa sa kanila dahil sa hindi pagsagot at hiniling na sumagot siya. At galit siyang nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito. Hindi pinansin ni Hansigon ang mga banta at nagsimulang maglakad palayo. Nagalit ang lalaki sa ganap na pagbabaliwala sa kanya. Sumigaw siya sa mukha nito na nagtatanong kung saan siya pupunta at hinawakan ang kanyang balikat para pigilan siya. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok sa mukha. Bumagsak ng malakas ang lalaki sa lupa matapos siyang bigyan ni Hansigon ng isang mabilis na suntok. Pinapanood ng babaeng si Jin Yumi ang nangyari ng may paghanga at pagtataka. Nakatayo si Hansigon sa ibabaw ng kanyang kalaban at mapanuksong humingi ng paumanhin dito. Kinatwiran niya ang kanyang ginawa sa pagsasabing akala niya ay may dumapong insekto sa kanya. Tumayo ang lalaki na duguan, hindi makapaniwala sa nangyari. Inulit ni Hansigon ang kanyang mapanuksong paghingi ng tawad gamit ang parehong dahilan. Sumigaw ang lalaki na nagbabanta sa kanya, nagtatanong kung gusto niyang mamatay. Nagalit ang lalaki at inutusan si Hansigon na huminto at sumunod sa kanila, at binantaan siya ng agarang kamatayan kung hindi siya susunod sa kanilang mga utos. Humarap sa kanila si Hansigon, malamig na kinukwestiyon ang kanilang banta na pumatay ng tao. Binigyan niya sila ng matalim na tingin, minamaliit ang kanilang kakayahang pumatay ng tulad niya. Inaris ng babae ang kanyang earphone. Nakikinig siya ng kanta sa kanyang telepono habang naghahandang panoorin ang mangyayari. Nagsimula ang laban kung saan sinalag ni Hansigon ang atake mula sa isa sa mga miyembro ng gang. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa lupa habang patuloy na nakikinig sa musika ang babae. Sinalag ni Hansigon ang atake ng isa pang lalaki mula sa gang. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malakas na suntok sa mukha nito. Itinapon ng umaatake sa lupa habang tinatapos niya ang natitirang mga miyembro ng walang kahirap-hirap. Isang bagong kalaban ang umatake sa kanya gamit ang isang sandata, at mahusay niya itong sinalad. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng malakas para maibagsak sa lupa. Nakatayo siyang matagumpay sa gitna ng mga katawan ng kanyang mga natalong kalaban. Bigla, may lumitaw sa likuran niya at sinaksak siya. Sumigaw si Hansigon sa sakit. Nakatayo ang lalaking sumaksak sa kanya na nakangiti, naniniwalang sa wakas ay nanalo na siya.
Lumingon si Hansigon na ikinagulat ng kanyang kalaban. Tiningnan ng lalaki ang kanyang kalaban, nagulat sa lakas nito. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at sumugod sa kanya sa isang desperadong pag-atake. Hinawakan ni Hansigon ang kanyang kamay at pinigilan ang kutsilyo bago ito umabot sa kanya. Pagkatapos ay ipinihit niya ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang kutsilyo sa lig ng lalaki. Tumingin ang lalaki na may matinding pagkabigla habang inilalagay ni Hansigon ang kutsilyo malapit sa kanya. Hiniling ni Hansigon na mas galingan pa niya. Ipinaalala niya sa kanya ang dati niyang banta na pumatay at hinimok siyang magsumikap pa. Sinipa niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang kanyang hamon na subukang patayin siya. Pinapanood ni Jin Yumi ang eksena mula sa malayo habang sumisigaw siya sa mukha ng kanyang talunang kalaban. Nakatayo siya sa ibabaw nito na hinahamon siya at tinutuligsa ang kanyang kahinaan sa pagtatangkang pumatay. Pinapanood siya ni Jin Yumi ng may pagkahalina at paghanga. Tumalikod si Hansigon sa kanyang mga kalaban na may bakas ng dugo sa likod. Nagpalitan sila ng tahimik na tingin ng babae. Bigla, sumuray at nawalan ng malay dahil sa kanyang sugat. Bumagsak siya sa lupa sa gitna ng mga katawan habang pinapanood siya ng babae mula sa hagdan. Ipinakita ang eksena sa eskinita mula sa itaas, puno ng mga katawan ng mga natalong miyembro ng gang. Kinabukasan, nililinis ng hostess ang walang taong cave. Napabuntong hininga siya at inisip ang kanyang pangangailangang kumuha ng isang part-time na manggagawa. Isang mamahaling itim na sports car na huminto sa harap ng cave ang nakakuha ng kanyang atensyon. Bumukas ang pinto ng kotse at kasabay nito, tumunog ang doorbell na nag-aanunsyo ng pagdating ng isang bagong customer. Sinalubong ng hostess si Sylvester at tinawag siyang Sylvie, kaya ipinaalala niya rito na sinabihan niya itong huwag siyang tawagin sa pangalang iyon. Tinanong niya ang dahilan ng kanyang maagang pagbabalik bago ang nakatakdang oras. Sinagot niya ito na mahal niya si Dostoevsky, binanggit ang isang sipi mula sa kanya tungkol sa paghugas ng mga kasalanan ng mundo gamit ang mga luha. Sa ibang lugar, nagising si Hansigon sa isang di pamilyar na kwarto. Nagtataka siya habang tulala kung kailan siya nawala ng malay. Tumingin siya sa paligid at napagtantong nasa isang hindi kilalang lugar siya at nakakita ng mga babaeng natutulog sa sahig. Napansin niyang sobrang gulo ng kwarto. Natuklasan niyang sinubukan ng mga babae na bendahan ang kanyang sugat gamit ang mga tissue na itinuturing niyang napakasimpleng paunang lunas. Nagising si Jin Yumi at tinanong siya kung okay lang siya. Tumayo siyang nalilito at ipinaalala sa kanya ng babae na nasaksak siya. Nag-aalala siyang nagtanong kung magiging okay lang ba siya kung aalis siya sa ganoong kalagayan. Lumapit siya sa kanya habang gumagapang sa kama. Tinanong niya kung gusto niyang gawin yon sa kanya at nagulat siya sa tanong. Ipinagpatuloy niya ang tanong kung ayaw ba siyang hawakan ito. Sinabi niyang hindi niya ito iniinda. Sumabog siya sa galit at mabilis na lumayo sa kanya habang iniisip kung baliw ba ito o nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Humingi siya ng tawad sa kanya na may takot at pagkalito. Humingi rin siya ng tawad, idinahilan ang kanyang kaba sa pagsasabing ilang araw na siyang hindi kumakain, saka humingi ng tawad sa pananakit sa mga kaibigan nito. Nag-aalangang tinawag siya ng babae. Hiniling niya na isama siya nito. Lumipat ang eksena sa isang convenience store kung saan nakaupo at kumakain ang babae. Pinanood ni Hansigon ang kanyang matakaw na pagkain, iniisip na ginagastos nito ang pera niya. Sinabi ng babae sa kanya na hindi niya kaibigan ang mga lalaking iyon. Sabi niya, sinundan niya lang daw ang mga ito dahil sa takot na maligaw. Nang uuyam siyang nagtanong kung sa tingin ba nito ay bata siya para maniwala sa kanya. Yumuko siya ng tahimik habang pinapanood nito ang mga dumadaan sa labas. Naisip niya sa sarili kung pareho ba sila ng pinagdadaanan. Nagsimula siyang kumain ng kanyang pagkain. Pinutol siya ng babae upang magpakilala bilang si Jin Yumi. Malamig niya itong sinagot na hindi naman niya tinanong ang pangalan nito at nagpatuloy sa pagkain. Sa isang ospital, isang lalaki ang galit na sumisigaw sa administrasyon na hinayaang makatakas ang isang babae. Sinubukan siyang pakalmahin ng isang nurse ngunit walang nangyari. Marahas na nagprotesta ang lalaki sa mga medical staff. Ipinapaliwanag na muntik nang mamatay ang kanyang anak sa kalye habang pinapanood siya nito mula sa kanyang kwarto. Nagpatuloy siya sa pagsigaw, nagtatanong kung sino ang mananagot kung namatay ito, at sa sandaling iyon, isang lalaking blonde na may dalang palumpon ng bulaklak ang lumitaw sa pasilyo. Nagkomento ang lalaking blonde na dumating siya sa hindi magandang pagkakataon habang nagrereklamo ang ama tungkol sa napakamahal na bayarin sa ospital. Galit na tinanong ng ama kung sino ang bagong dating, kaya't hiniling ng isa na bigyan siya ng sandali. Gumawa ng mabilis at bigla ang dalaw ang lalaking blonde gamit ang kanyang daliri. Ang ama ay napasailalim sa impluwensya ng isang malakas na guni-guni na ganap na bumaluktot sa kanyang pananaw. Nakikita niya ang lahat sa pasilyo na may madilim at walang laman na mga mukha, habang ang lalaking blonde ay nakatayo sa harap niya ng may buong hinahon. Lumalabas na pinag-aralan ng lalaking blonde ang file ng babae, at nalaman niyang isang buong taon itong nanatili sa ospital. Napagtanto niya na kung hindi dahil sa kanyang matatag na diwa at kagustuhang mabuhay, hindi niya sana sinubukang tumakas sa simula pa lang. Humingi ng tawad ang lalaking blonde sa babae para sa nangyari kahapon.
Sinabi niya rito na hindi niya alam ang laki ng pagsisikap na ginawa nito para tumakas at napilitan siyang ibalik ito sa isang lugar na tulad nito. Tinanong niya kung tatanggapin ba nitong sumama sa kanya. Ngumiti siya at sinabing wala naman talaga itong pagpipilian dahil isa itong kidnapping. Tahimik na tinanggap ng babae ang palumpo ng bulaklak mula sa kanya. Sa isang pulang sports car, inutusan ni Lou Gibson ang kanyang assistant sa telepono na maghanda ng mga damit pambabae sa lahat ng posibleng sukat. Tinanong ng assistant kung para ba sa isang nagngangalang Wilhelm ang mga damit, kaya nagkomento si Gibson sa gumaganda nitong sense of humor. Idinagdag niya na kung sinisante niya ito, maaari itong magtrabaho bilang isang matagumpay na stand-up comedian. Patagong idinugtong niya na kung hindi tumutol si Wilhelm sa bagay na yon, maaaring hindi ito magmukhang masama. Bigla, marahas na nayanig si Gibson sa kanyang upuan. Napagtanto niyang nabaril siya at galit na isinumpa ang umatake. Isang bugso ng mga bala ang tumagos sa salamin ng kotse at bumaon sa kanyang katawan. Ipinapakita ang eksena sa pamamagitan ng sniper scope na tiyak na nakatutok sa kotse. Nalaman na ang sniper ay si Sylvester na nakatayo sa bubong ng isang kalapit na gusali na tanaw ang tulay. Nang uuyam na nagtanong si Sylvester kung iyon ba ay isang angkop na pagbati. Sa isang marangyang gusali, dumating si Gibson na nakaligtas sa atake, kasama ang babae kung saan siya tinanggap. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan na naihanda na ang lahat ayon sa hiniling. Inutusan ni Gibson ang mga babaeng bodyguard na nakasuot ng damit pang ospital na magbihis. Binigyan niya ang lalaki ng isang set ng mga piraso ng metal, na labis na ikinagulat nito. Sinabi ni Gibson sa kanyang assistant na 6 na beses na pinaputukan ni Sylvester ang babae, ngunit sa kabutihang palad, ordinaryong mga bala lang iyon. Ipinakita ng lalaki ang kanyang pag-aalala na ipinapaliwanag na kung pilak ang mga bala, ang babae ay magiging vampira sa pamamagitan lamang ng pagkakalantad sa mga particle ng dugo ni Gibson. Ngumiti si Gibson habang nagkokomento na naging napakagalang na ni Sylvester. Sa ibang lugar, nakaupo si Hansigon sa tabi ng kanyang sirang motorsiklo na pagtantong katapusan na nito. Inaamin niya na ang pagmamaneho ng motor sa gitna ng lahat ng kaguluhan ay ginagawang imposible ang kaligtasan nito. Nais niya sanang ayusin ito o bumili ng bago, ngunit wala siyang pera. Binuksan niya ang kanyang walang laman na pitaka, na nagpapatunay sa kanyang mahirap na kalagayan sa pananalapi. Nagtataka siya kung bakit ayaw makipagtransaksyon sa kanya ni matandang Zhu, idiniin na kailangan niyang ibenta ang dugo ng vampira na pag-aari niya. Nagpasya siyang dapat siyang maghanap ng ibang dealer na tumatanggap ng pakikipagtransaksyon sa isang menor de edad. Biglang lumitaw si Jin Yumi sa harap niya at masiglang tinawag siyang Kurt Cobain. Lumapit ang babae sa kanya at umupo sa tabi niya saka nagreklamo na namamanhid na ang kanyang mga binti. Tinanong niya kung saan sila pupunta ngayon na labis na ikinalito niya. Sinubukan niyang kumbinsihin itong umuwi na sa bahay nito dahil gabi na, kaya sinabi sa kanya na huwag nang magtanong ng ganoon at nagtanong tungkol sa mga kaibigan nito. Sinabi niya na ang kanyang mga kaibigang babae ay nakipagkita sa kanilang mga nobyo o umuwi na sa kanilang mga bahay. Hiniling niya na umuwi na rin ito, iniisip kung tumakas ba ito sa bahay. Malungkot niyang sinabi na ulila siya at walang pamilya. Bumuntong hininga siya at sinabihan itong sumakay sa motor para maihatid niya sa bahay. Naglakbay sila sa highway habang natutulog ang babae sa likuran niya. Ipinapakita ang mga larawan mula sa nakaraan ni Jin Yomi kung saan isa siyang delinkwenteng babae kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagdurusa siya dahil sa isang otoritaryan at malupit na ama. Palaging tinatanong ng kanyang ama kung bakit hindi na lang siya mamatay. Naaalala niya ang masasakit na salita nito at ang kanyang pagnanais na mamatay na lang kaysa mabuhay ng isang miserable at nakakabagot na buhay. Nakaramdam siya ng sama ng loob sa pagtrato sa kanya na parang pag-aari. Ang kanyang baluktot na hiling ay natupad sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Makikita siyang nakaupong mag-isa sa harap ng kanilang altar sa burol. Pagkatapos niyon, nagpadala siya sa kanyang kabaliwan. Namuhay siya ng mga araw ng paulit-ulit na pagsira sa sarili. Iniisip ni Hansigon na hindi niya kayang magbigay ng suporta o akuin ang responsibilidad para sa kanya. Nagpasya siya na sa kabila ng kanyang mga walang saysay na salita. Nagsimulang luminaw sa kanya ang kwento nito matapos itong marinig ng ilang beses. Nagtataka si Hansigon kung naintindihan niya ng mabuti si Jin Yomi dahil katulad niya ito. Naalala niya ang nakakagulat at bigla ang alok nito sa kanya. Inilarawan niya ito sa kanyang sarili bilang isang baliw na babae. Sumakay siya sa kanyang motor kasama ito sa madidilim na kalye ng syudad. Huminto siya sa harap ng isang gusaling paninirahan. Sinabi niya na nakarating na sila at pinapasok na ito. Nag-aalalang nagtanong ito kung saan siya pupunta at sumagot siya na uwi na rin siya sa kanyang bahay. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan ng nag-aalangan. Tinanong niya kung kailan niya ulit ito makikita. Lumingon siya rito mula sa ibabaw ng kanyang motor. Sinabi niya rito na kung ayos lang sa kanya ang isang convenience store, maaari silang mag-almusal na magkasama ulit. Umalis siya sakay ng kanyang motor at iniwan ito, iniisip ang kanyang sira-sirang motor na naging isang alaala na lang na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng paraan para kumita ng pera.
Nagmamaneho siya ng kanyang motor sa ibabaw ng tulay at huminto sa harap ng isang mamahaling itim na kotse. Pumasok siya sa cave na pinapatakbo ng hostess. Nagulat siya sa presensya ni Sylvester doon at tinawag siya sa pangalan. Tinanong siya ni Han Si-gon kung kailan siya dumating sa Korea, at sumagot ang isa na kararating lang niya. Sinuri ni Han Si-gon ang mga dokumento sa mesa, at nang inis na nagtanong si Sylvester kung tumatanggap na ba siya ng mga trabaho ngayon. Matalas na minura ni Han Si-gon si Sylvester matapos basahin ang isa sa mga dokumento. Tinitigan ng masama ni Sylvester si Han Si-gon, sinasabing naging mayabang na ito sa sandaling pagkawala niya. Tinanong niya ito kung nagpasya na ba itong gusto ng mamatay. Tinanong siya ni Sylvester kung may kilala siya sa lugar na ito, at sinabi niyang mukhang ang kasama nila sa proyektong ito ay isang walang kalaban-laban na baguhan, habang lumitaw ang larawan ni Jin Yumi kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa ibang lugar, may kumausap kay Bill, sinasabing para pumunta rito ang isang taga-Phantasmagoria, siguradong may kakaibang nangyayari. Nakipagkita ang isang leader ng gang sa isa sa mga miyembro ng Jokyo clan na nagngangalang Kyung. Lumitaw si Bill, ang katulong ni Gibson, na may dalang bag, at sinabihan ang leader ng gang na mukha itong disente para sa isang tao. Nagsalita si Kyung nang may pang-inis tungkol kay Bill, at sumagot ang huli na sila ang dapat makaalam ng kanilang mga limitasyon. Idinagdag niya ng matalas na wala na silang mga bisig na mayayakap, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng kulay asul na nagbabanta. Galit na sumigaw ang isa sa mga vampira. Idinadahilan ang kanilang pagkatalo sa pakikialam ng tunay na mga ngaso ng vampira, ngunit pinatahimik siya ni Kyung. Sinabi ni Kyung kay Bill na lumihis na ang usapan at hiniling na sabihin na nito ang kanyang pakay at pagkatapos ay umalis na. Inihagis ni Bill ang bag ng pera sa kanila. Ipinaalala sa kanya ni Kyung na ang pumatay sa kanilang master ay isang tunay na hunter, kaya't itinuturing niyang insulto ang misyong ito. Nang inis na sinabi ni Kyung na hindi sapat ang inaalok na halaga para harapin ang isang manlalaban na ganito kalakas. Ipinaliwanag ni Bill na ang pera ay hindi para sa tulong sa paghihiganti. Nagtanong si Kyung tungkol sa dahilan ng kanyang pagdating, lalo na't wala ang sinuman sa matataas na lider sa Korea. Sinabi sa kanya ni Bill na ang kanyang target ay mas mahina pa kaysa doon. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang litrato sa mesa. Inihayag niya na ang target ay ang estudyante ni Sylvester, at ang antas ng panganib na ito ay akma sa kanilang kasalukuyang kakayahan. Tinukoy niya ang pangkalahatang lokasyon sa Gwangakgyu, Seoul at sinabi sa kanila na dapat nilang patunayan ang kanilang halaga sa pamamagitan ng paghahanap mismo ng mga detalye. Kaya't nagkomento si Kyung tungkol sa masamang kliyente. Nabigla at nagalit si Young Ho matapos makita ang litrato. Tinanong siya ng kanyang leader kung kilala niya ang target. Kinumpirma ni Young Ho na ito ang estudyante sa high school na umatake sa kanilang club dati. Naniniwala si Bill na mabilis na matatapos ang misyon. Sumang-ayon si Kyung dahil iniisip niyang madali niyang makukuha ang kanyang bayad. Sa isang marangyang apartment, nakatayo si Gibson kasama si Yoon Mai-hee sa harap ng bintanang tanaw ang lungsod. Nagkomento ang babae tungkol sa kanyang kayamanan at kinumpirma niya ito. Tinanong niya ito kung bakit ito interesado sa kanya. Sumagot siya na para itong pakiramdam ng pagiging magkamag-anak at tinanong siya nito kung tutuparin niya ang kanyang mga hiling. Tiniyak niya rito na gagawin niya ang lahat ng posible. Hiniling niya na dalhin siya kung nasaan ang mga nanakit sa kanya. Naintindihan ni Gibson na ang layunin niya ay maghiganti. Nagsimula siya ng isang pilosopikal na usapan tungkol sa immortalidad at kung paano ito nagpaparinig sa isang tao ng boses na nananawagan ng pagkawasak, at inilarawan niya ito bilang isang boses na hindi naririnig ng mga buhay, na nag-udyok ng kamatayan at paglipol. Itinulad niya iyon sa isang malubhang sakit na kasama ng isang immortal na katawan, ngunit idinagdag niya na mas pinahahalagahan niya ang pagtitiis kaysa sa kasiyahan. Nagtanong ang babae tungkol sa kahulugan ng pagtitiis. Ipinaliwanag niya na ito ang kapangyarihang tiisin ang sakit upang protektahan ang isang bagay na mahalaga, na ginagawang matamis kahit ang apoy ng impyerno. Kinuwestiyon ng babae ang kanyang sinasabi. Kinumpirma ni Gibson ang kanyang opinyon at sinabi sa kanya na kung magpapatuloy siyang mabuhay, tiyak na may magagandang bagay na mangyayari. Kinuwestiyon ng babae ang sinabi ni Gibson tungkol sa posibilidad ng magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Tinawag niya itong sinungaling sa pamamagitan ng maulang bintana. Inamin niyang naniniwala siya sa kasinungalingang iyon noon, ngunit alam na niya ang katotohanan ngayon. Idiniin niya na wala na itong halaga sa kanya. Napagtanto ni Gibson na nawalan na siya ng lahat ng koneksyon sa buhay dahil itinuturing niyang pinakamalala ang kanyang sitwasyon. Nagpasya siyang ayos lang na ibigay ang paghihiganti bilang isang regalo. Hiniwa niya ang kanyang leeg, desididong gawin siyang pinakabatang miyembro ng kanyang lahi. Tiningnan siya ng babae, tinatanggap ang kanyang bagong kapalaran. Niyakap niya ito at pinainom mula sa kanyang dugo. Napansin ni Bill ang nangyayari habang nagsasalita tungkol sa Jokyo clan. Sumigaw siya sa gulat nang makita ang kanyang master na yakap ang babae habang ginagawa itong vampira. Inanyayahan siya ni Gibson na sumali sa kanila bago pa siya magbago ng isip. Lumipat ang eksena kay Han Si-gon na nagmamaneho ng kanyang motor sa gabi at naaalala niya ang nangyari sa cave.
Inilarawan ni Sylvester ang kanyang kalaban bilang isang marumi at kasuklam-suklam na nilalang. Idinagdag niya na nabulok na ang katawan nito dahil sa pagkalunod sa yaman at kapangyarihan. Kinutya niya ang paniniwala ng iba na kaya niyang iligtas ang sangkatauhan. Idiniin niyang hindi siya isang Diyos, kaya tinanong siya ni Han Si-gon kung ano ang gagawin niya. Itinaas ni Sylvester ang kanyang daliri sa harap nito. Pagkatapos ay ginaya niya ang hugis ng isang baril at gumawa ng tunog ng putok, ipinapahayag ang kanyang intensyon na pumatay. Tahimik na lumayo sa kanya si Han Si-gon. Tinawag ni Sylvester ang kanyang pangalan at may ibinato sa kanya. Nasalo ni Han Si-gon ang isang drug moon pill. Sinabi sa kanya ni Sylvester na naging target siya ng galit ng babaeng kinuha ng hari ng mga vampira para sa sarili. Hiniling niyang pumili ito ng matalino at huwag maging hangal sa kanyang desisyon. Umalis si Han Si-gon sakay ng kanyang motor at binuksan ang isang device na naglalabas ng asul na ilaw. Ang device ay nagliwanag ng pula sa kanyang dibdib. Lumitaw ang isang paniki na may pulang mga mata at nagtaka siya kung ano ito. Patuloy niyang pinanood ang paniki na lumilipad sa itaas niya, ngunit hindi niya napansin na may mas malaking panganib na paparating sa kanya. Nagulat siya sa paglitaw ng isang malaking halimaw na sumusugod sa kanya mula sa harap sa daan. Lumitaw ang isa sa mga umatake sa anyo ng isang malaking halimaw na parang oso, naglalabas ng pangil na may kumikinang na mga mata. Milagrong naiwasan ni Han Si-gon ang atake. Isang bagong babaeng vampira ang lumitaw sa likuran niya, tinitingnan siya ng may interes. Nagtaka siya kung ito ba ang taong binanggit ng kanilang master. Kinumpirma ng kanyang malaking kasama ang kanyang mga sinabi. Nakatayo siyang napapaligiran sa daan, kaharap ang kanyang mga bagong kalaban. Hinarap ni Han Si-gon ang mga vampira gamit ang kanyang motorsiklo. Nagulat ang babaeng vampira sa pagkakaroon niya ng baril, na sinabing iligal ang pag-aari nito sa Korea. Itinaas niya ang kanyang motor sa isang akrobatikong galaw upang atakihin ito gamit ang mga gulong ng kanyang motorsiklo, ngunit nagawang harangin ng babae ang atake gamit ang kanyang mga kamay ng walang kahirap-hirap. Kaya binaril siya ni Han Si-gon habang nasa kanyang motor. Ginamit ng babae ang kanyang lakas para ihagis ang motorsiklo. Nahulog si Han Si-gon mula sa kanyang motor. Napansin ng babaeng vampira na nasugatan ang kanyang mukha habang tumatayo ito mula sa lupa. Nagkomento siya na may magandang kakayahan ang lalaki. Nang inis na sumagot ang kanyang kasama na siya ang walang kakayahan habang naghahanda ang isa pa para sa sabupaan. Nakatayo si Han Si-gon na may dalang dalawang baril, tinatantya ang bilang ng mga bala na natitira sa kanya. Napagtanto niya na kahit ubusin niya ang lahat ng kanyang bala, maaaring hindi pa rin siya manalo. Nagsimulang magbago ng anyo ang babaeng vampira habang tumutubo ang mga matitinik na bagay mula sa kanyang katawan. Nang inis siyang nagtanong kung dapat ba niyang bayaran ang dugong kanyang natapon. Sumugod si Han Si-gon sa kanila ng desperado, sumisigaw sa kanilang mga mukha na tumabi sa kanyang daan. Itinaas niya ang kanyang dalawang baril sa kanila at nag-alok ng isang mapanuksong saludo sa buwan. Sa isang mabilis na eksena ng labanan, binaril ni Han Si-gon ang isang vampira. Ipinahayag ng huli na hindi sapat ang mga pilak na bala para patayin siya. Kinumpirma niya sa kanya na hindi ito sapat at nagpakawala ng maraming atake sa kanya. Madaling naiwasan ni Han Si-gon ang mga atake. Mabilis na kumilos si Han Si-gon at nalagpasan sila, ngunit napalibutan siya ng mga vampira. Nilapitan siya ng isa sa kanila at tinanong kung saan siya pupunta. Pagkatapos ay nagpakawala si Han Si-gon ng malakas na suntok sa kanya, ngunit madali itong naiwasan ng isa. Tumpak ang pagbaril ni Han Si-gon kahit napapaligiran, pero nagawang agawin ng babaeng vampira ang kanyang baril sa isang mabilis na kilos. Kaya itinutok niya ang kanyang isa pang baril sa kanya. Pagkatapos ay binaril niya ito sa ulo, ngunit hindi siya tinamaan ng bala. Pumulupot sa braso niya ang mga matinik na galamay, at nagulat siya sa bilis ng reaksyon nito. Sumigaw siya sa sakit habang nagpupumiglas na makawala at sinuntok ito ng buong lakas. Inihagis siya ng babaeng vampira sa lupa ng malakas. Bumagsak siyang sugatan sa lupa, at pinanood siya ng babaeng vampira habang tinututok niya ang baril dito. Tinanong siya nito kung hanggang kailan pa siya lalaban. Ginamit niya ang kanyang matinik na sandata para lalo siyang igapos, at idiniin na walang silbi ang kanyang mga pagsubok. Iniangat siya sa ere at pagkatapos ay malakas na ibinagsak sa lupa. Nakahandusay siyang talunan sa basang kalsada habang pinapanood siya ng dalawang kalaban. Ipinakita ng babaeng vampira ang kanyang pagkainis sa sitwasyon. Samantala, naaalala ni Han Si-gon si Jin Yomi at ang masasayang sandali nila. Nakangiti siyang masaya at mahinahon. Bumalik ang eksena kay Han Si-gon na nakahandusay sa lupa at nagpupumilit tumayo. Hinihila siya ng vampira sa paa patawid ng kalsada. Lumapit sa kanya ang babaeng vampira at naghandang tikman ang kanyang dugo. Bigla, tinamaan siya ng bala sa ulo at sumabog sa dami ng dugo. Sumigaw ang kanyang kasama, nagtataka kung sino ang umatake. Lumitaw si Daeok Yoon mula sa mga puno, kinokondena ang kapabayaan ni Han Si-gon sa pagharap sa mga vampira nang hindi gumagamit ng drug moon. Galit siyang pinagalitan, nagtataka kung ito ba ang itinuro niya sa kanya. Inatake ng nagbagong anyong vampira si Daeok Yoon gamit ang kanyang matinik na mga braso. Mahusay na naiwasan ni Daeok Yoon ang atake at hinati ang mga braso gamit ang kanyang espada.
Sumugod siya sa vampira para sa isang direktang atake. Tinamaan siya ni Daeokyeon ng kanyang sandata, na nagdulot ng malaking pagsabog. Tumilapon ang vampira sa lupa matapos ang marahas na banggaan. Umungol siya dahil sa malakas na tama pagkatapos ay tumayo at tumakas papasok sa gubat. Nakatayo si Daeokyeon na matagumpay sa ibabaw ng bangkay ng babaeng vampira. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hansegon, idineklara na pupuksain niya ang tumatakas na halimaw. Inutusan ni Daeokyeon si Hansegon na magmadali sa pagkuha ng dugo at pagkatapos ay bantayan ang target. Pinanood siya ni Hansegon habang hinahabol nito ang vampira. Kinuha ni Hansegon ang dugo, napansin na ang itsura nito ay ibang-iba sa dugo ng mga ordinaryong vampira at nagtataka kung dahil ba ito sa pagiging tunay niyang lahi. Napagtanto niya na ito ang dahilan ng kanyang napakalaking lakas. Sa ibang lugar, dumating si Hansegon sa isang eskinita at nakakita ng mga nagkalat na bangkay. Nakakita siya ng isang taong malubhang na sugatan. Naalala niya ang nangyari sa kanyang pamilya sa kamay ng vampira. Kinumpirma ni Hansegon na mayroon siyang sariling mga sandata. Uminom siya ng isang tableta ng drug moon, idineklara na sanay na rin siya. Napapalibutan siya ng aura ng makulay na enerhiya at nagniningning ang kanyang mga mata. Sinisigurado niya sa sarili na iba na ang sitwasyon ngayon. Nasasaktan siya habang nilalabanan ang epekto ng gamot. Naglalakad siya sa isang kalsadang binaha at puno ng mga neon lights. Nakarating siya sa kanyang destinasyon at nakakita ng iba pang mga bangkay. Hinarap niya ang kanyang kalaban na may nagniningning na mga mata, at sa kabila ng lahat, iniisip niya na umaasa siyang hindi ito mamamatay. Ipinapakita ang mga eksena ng duguan na katawan ng babae. Sa isang magulong kwarto, isang buo pa ring babae ang nakatayo, habang si Hansegon ay nakatayo sa harap ng katawan ni Jin Yumi na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay binitiwan niya ang kanyang espada mula sa kanyang mga kamay. Inulit niya ang mga salita ni Sylvester tungkol sa kamatayan bilang isang sagradong ritual upang bumalik sa pinagmulan. Naaalala niya na marahil alam niya ang katotohanan mula pa sa simula at na ganito magtatapos ang mga bagay. Binaril niya ang babae habang inuulit ang abo sa abo at alabok sa alabok. Sa ibang eksena, dumating si Sylvester at pinuksa ang isang vampira sa mabilis na mga hampas. Hiniwa niya ng buo ang katawan nito. Nagrereklamo si Daeokyeon na sinira na naman ni Sylvester ang katawan, kaya nahihirapan siyang kumuha ng blood sample. Inutusan siya ni Sylvester na dalhin agad ang bata. Ipinaliwanag niya na maraming mga mata ang nagmamasid sa kanila, kaya tinanong siya ni Daeokyeon kung may iba pang panganib bukod sa mga multo. Nag-aalalang nagtataka si Daeokyeon kung ang Tetra Anax ba ang paparating na panganib. Bigla, napansin nila ang isang malaking pagsabog sa kanilang likuran. Dumating si Daeokyeon sakay ng kanyang kotse sa isang nagliliyab na tanawin sa gitna ng malakas na ulan. Tinanong niya si Hansegon tungkol sa kanyang kalagayan na nakatayong pagod sa lawa ng dugo habang may hawak na bag. Humingi si Hansegon ng sakay habang nagniningning pa rin ang kanyang asul na mga mata. Dumating ang mga ambulansya at truck ng bombero sa ospital kung saan naghahari ang ganap na kaguluhan at pag-atake ng mga vampira. Sinugod ng mga bumbero ang nasusunog na lugar sa pagtatangkang iligtas ang maaaring mailigtas. Mula sa bubong ng isang kalapit na gusali, pinapanood ni Sylvester ang kalunos-lunos na tanawin ng nasusunog na lungsod. Isang grupo ng mga pusa at ibon ang nagtipon sa paligid niya, kaya tinanong niya ang isa sa kanila na sabihin kung ano ang dala nito. Iniluwa ng pusa ang mga basyo ng bala sa kanyang paanan bilang isang coded na mensahe. Lumipat ang eksena sa harapan ng isang marangyang lugar na tinatawag na Arjuna kung saan huminto ang isang mamahaling sports car. Sa loob, nakaupo si Sylvester sa isang direktang komprontasyon kay Lo Gibson na pinapagalitan siya sa pagsugod sa lugar sa ganitong paraan. Tinanong ni Sylvester ang dahilan ng personal na pagdating ni Gibson matapos ang mahabang panahon ng pag-iwas sa kanya. Inasar siya ni Gibson at sinabing ibang tunay na vampira na lang ang guluhin niya. Inutusan siya ni Sylvester na tumigil sa pag-iwas at sabihin ang dahilan ng kanyang presensya, kaya iminungkahi ng isa na magkaroon ng tahimik na pag-uusap. Malamig na ipinaalala sa kanya ni Gibson na mayroon silang walang katapusang oras. Sumagot si Sylvester ng may paghamak, inilalarawan siya bilang isang daga na nagnanakaw ng oras ng tao para mabuhay, at idiniin na wala siyang pasensya para doon. Gamit ang nagniningning na mga mata, hinihingi niyang sabihin nito ang tunay na layunin sa pagpunta rito. Binalaan siya ni Gibson laban sa pagsubok na pukawin ang galit ng organisasyong Tetra Anax. Ipinahayag ni Sylvester ang kanyang kunwaring pag-arte, nagtataka sa pag-aalala ng isang vampira para sa isang hunter na tulad niya. Itinama ni Gibson ang kanyang impormasyon, ipinaliwanag na ang sinabi niya ay isang babala, hindi pag-aalala. May pagsuway na nagtataka si Sylvester kung ano ang mangyayari kung tatanggi siyang magpakabait. Inilagay niya ang kanyang baril sa mesa, tinatanong kung naghahanap ng away ang kanyang kalaban. Idineklara niya ang kanyang buong kahandaan na tapusin agad ang usaping ito. Sinabi sa kanya ni Gibson na iba na ang kanilang sitwasyon ngayon mula sa mga araw ng kalupitan na siyang tanging batas. Idinagdag niya ng may paghamak na ang pakikipag-away sa isang barbarong tulad niya ay isang paglabag sa sarili niyang estetika. Mayabang niyang idineklara na siya ang hari ng mga vampira at hari rin ng mga tao.
Inihayag niya na ngayon ay isang espesyal na okasyon upang ipagkaloob ang regalo ng paghihiganti sa pinakabagong miyembro na sumali sa kanilang lahi. Tumayo siyang handa ng umalis, ipinapahayag ang kanyang pag-asa na hindi siya pipilitin ni Sylvester na ipakita ang kanyang galit. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos linawin ang bagay na interesado siya, aalis na siya ngayon. Nagkomento siya nang may nakamamatay na kalamigan na masarap ang kape. Tinitigan ni Sylvester ang isang basyo ng bala at mapanuksong inisip na ipinadala niya si Deokyeon kasama si Han Si-gun dahil sa pag-aalala, inilalarawan ang kilos na ito bilang kaawa-awa. Dumating si Deokyeon at Han Si-gun na may dalang blood bag at sinisi ni Sylvester ang sarili sa pag-uutos sa isang batang ni hindi man lang kumukuha ng mga basyo ng bala. Umupo si Han Si-gun sa isang upuan habang tulala, kaya nagkomento si Sylvester na mukhang hindi niya nagawa ang gusto niya sa huli. Tinawag siya ni Han Si-gun at tiningnan siya ni Sylvester nang may pagtataka. Desperadong tinanong siya ng bata kung kamukha ba niya si Kurt Cobain. Humagalpak si Han Si-gun sa tawa, kaya sinabi sa kanya ni Sylvester na nasira na ang kanyang isip at nagsasalita siya ng walang katuturan. Nagpatuloy sa pagkasira ng isip ang binata, hawak ang kanyang ulo habang tumatawa at umiiyak ng sabay. Nakaupo siyang bagsak sa upuan sa ilalim ng ulan, tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay sa lubos na kawalan ng pag-asa. Ipinapakita sa eksena ang tatlo sa kanila na magkakasamang nakatayo sa ilalim ng ulan. Sa isang madilim na eskinita, ipinapakita sa eksena ang isang lalaki na sinusuri ang isang bagay sa itaas niya. Isang malaking halimaw ang lumitaw sa harap niya at sumigaw ang lalaki sa takot. Sa harap ng isang tindahan, dalawang manggagawa ang nagrereklamo tungkol sa dami ng trabahong ipinapagawa ng kanilang boss sa kabila ng kakulangan ng mga customer. Ipinagtanggol ng isang ikatlong lalaki ang manager. Ipinaalala sa kanyang kasamahan na siya ang nagpapasweldo sa kanya, habang kinutya naman ng isa ang ideya na i-report siya. Biglang huminto ang ikatlong lalaki matapos makarinig ng kakaibang tunog. Tumingin siya sa isang madilim na eskinita, nagtataka kung saan galing ang ingay, para lang makita ang isang dambuhalang nilalang na lumalamon ng kung ano sa gitna ng basura. Nagtataka sa takot ang mga lalaki kung ano ang bagay na yon, at sinabing hindi ito pulubi dahil sa napakalaking sukat nito. Napagtanto nila na may kinakain ang nilalang at nagtaka kung ano ang uri ng biktima nito. Tinamaan sila ng takot at iniisip nila kung paano kikilos at kung kaya ba nilang harapin ito. Nagpakita ng opensibong tindig ang halimaw, inilalantad ang buong anyo nito sa nagniningning na pulang mata. Naghanda ang isa sa kanila na gamitin ang kanyang telepono, habang nagtatanong kung halimaw ba ang nakikita niya bago sumugod ang nilalang sa kanila. Inatake ng halimaw ang lalaking may hawak ng telepono nang may bilis at matinding lakas. Nanigas sila sa takot habang papalapit sa kanila ang halimaw. Napansin ng isa sa kanila na tila lumaki ang halimaw habang ang mga mata nito ay kumikinang sa masamang pulang liwanag. Naalala ng halimaw ang mga alaala nito, kinukumpirma na dati itong tao. Naalala nito na isang araw, nang walang malinaw na dahilan, nakaramdam ito ng matinding uhaw at gutom. Mula noong araw na iyon, nagsimulang maglaho ang alaala nito bilang tao habang kinokontrol ito ng gutom. Bago pa man ito makalaban, nawala ito sa sarili, at nang magising muli, naging isa na itong parang kalansay na nilalang na may pulang mata. Natagpuan nito ang sarili na nakalamon na ng hindi mabilang na mga bangkay, ngunit hindi tumigil ang gutom nito. Nagtaka ang halimaw sa sarili nito sa pagkamangha. Ganito ba talaga kasarap ang tao? Lumipat ang eksena sa isang tahimik na parke sa gabi kung saan may isang lalaking nag-ehersisyo. Isang kakaibang halimaw na nilalang ang sumalakay sa lalaki sa isang parke sa gabi, at sumigaw sa gulat ang isa pa. Tumalon sa ere ang nilalang sa ilalim ng gasuklay na buwan, at dinamba ang lalaki. Sumugod ang nilalang na may pulang mata ng may matinding bilis, iniwan ang lalaki. Isang hindi mapigilang pagnanasa naman nila ang kumokontrol sa nilalang habang ang salitang gutom ay umuulit sa isip nito ng walang tigil. Sa isa sa mga gusali, binuksan ng isang lalaki ang kamera ng kanyang telepono para kunan ng video ang nangyayari sa labas. Lumitaw ang mukha ng parang kalansay na nilalang, ang pulang mata nito ay nagniningning sa dilim. Nagsagawa ng brutal na pag-atake ang nilalang, pinupunit ang mga katawan ng mga biktima nito sa parke. Nagpakawala ng malakas na sigaw ang nilalang na nagpapahayag ng matinding gutom nito. Lumipat ang eksena sa isang industrial na lugar sa sikat ng araw. Dumating si Deokyeon sa headquarters ni Matandang Jo, at tinanong siya nito kung bakit patay ang ilaw, na may panunuyang nagtatanong kung takot siyang mahuli. Matanda. Ipinaliwanag ni Manjo na kailangan niya ng mga kalakal para patakbuhin ang kanyang negosyo, at idinagdag na matagal na niyang hindi nakikita sina Deokyeon o Jungjoon. Nanatiling tahimik si Deokyeon, kaya pinapasok siya ni Matandang Jo at binuksan ang isa sa mga pinto para sa kanya. Sa loob, binuksan ni Matandang Jo ang isang broadcasting device habang si Deokyeon ay nakatayo sa likod at naghihintay. Isang anunsyo ang lumitaw sa screen ng NGI tungkol sa pagsisimula ng kasunod na ulat ng balita. Inihayag ng ulat ang pagkakaroon ng mga random na pagpatay sa isang parke sa Gangshogu, at hiniling ni Deokyeon sa isa pa na iabot sa kanya ang bag.
Idinagdag niya na ang salarin ay isang hindi pa nakikilalang nilalang at may isang mamamayan na nagulat ng isang halimaw na lumabas mula sa isang manhole at umatake sa mga tao. Naniniwala ang pulisya na ang krimen ay ginawa ng isang lasing o isang taong may galit sa lipunan, ngunit tinanggihan ng mga saksi sa lugar ang salaysay na ito, na iginigiit na ang umatake ay hindi tao, at kinumpirma nila sa pamamagitan ng malabong mga imahe na hindi maaaring tao ang umatake. May nagtaka kung anong uri ng alak ang mag-udyok sa isang tao na hatiin ang kapwa-tao sa dalawang bahagi. Nagulat na napagtanto ni Deokyon na ang umatake ay isang feral. Iniisip niya ang tanging hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan ng mga hunter at vampira na manatili sa dilim. Iginigiit niya na ang kanilang trabaho ay hindi dapat lumabas sa publiko, ngunit ang panuntunang ito ay ganap ng nasira ngayon. Inaasahan ni Matandang Joe na magsisimulang maglabasan ang ibang mga vampira na gustong sila mismo ang humawak sa sitwasyon, pati na rin ang mga hunter na naghahanap ng pagkakataong kumita ng pera ay daragsarin. Napagtanto ni Deokyon na ang sitwasyon ay magiging ganap na kaguluhan sa lalong madaling panahon. Sa parke na kinordon ng pulisya, ipinagpatuloy ng halimaw ang pag-atake nito, brutal na pinupunit ang isa pang biktima. Pagkatapos ay may biglang umatake sa kanya. Nakaramdam ng matinding galit ang halimaw sa biglaang pag-atake na ito. Dalawang lalaki ang lumapit sa kanya sa parke, nagrereklamo sa ingay habang pinagmamasdan sila ng halimaw na handang dumamba. Dalawang lalaki ang lumitaw, ang isa ay nagngangalang Kyung, at binalaan nila ang halimaw na huwag gisingin ang lahat sa pagsigaw nito. Nilapitan nila ang halimaw na nag-aabang sa tahimik na parke sa ilalim ng liwanag ng buwan. Inutusan ng isa pang lalaki si Kyung na kumilos, at nagbago ito ng anyo bilang isang vampira na may matutulis na kuko. Tumayo si Young-ho malapit sa halimaw, hinihiling na lumapit ito sa kanya. Dumamba sa kanya ang mabangis na halimaw, at nagsimula ang isang marahas na labanan sa pagitan nila. Ginamit ni Young-ho ang kanyang mga tinik para hiwain ang halimaw. Sumigaw ang halimaw sa sakit mula sa kanyang sugat. Pagkatapos ay nagpakawala si Young-ho ng isa pang suntok sa mukha ng halimaw, ngunit madaling nasangga ng halimaw ang atake at gumanti ng suntok sa kanya. Nakialam si Kyung sa laban at nagpakawala ng sipa na tumama sa mukha ng halimaw. Nagdulot siya ng malaking pagsabog na ganap na tumapo sa halimaw. Bumagsak ang halimaw sa lupa, at sinisi ni Young-ho ang kanyang kasama sa pagtulong sa kanya, sinasabing kaya niyang mag-isa ang sitwasyon. Binalaan siya ng isa na hindi ito laro at hiniling na huwag siyang mawala sa focus. Ipinaalala niya na ito ang mga sandali kung kailan hinahayaan ng mga tao na tumakas ang kanilang mga kalaban, kaya sinabihan siya ni Young-ho na huwag maging negatibo. Iginigit niya na hindi iyon mangyayari, ngunit sa sandaling iyon, ang halimaw na nakaligtas sa atake ay dumamba sa kanila. Gulat na napatingin si Kyung kay Young-ho habang bumabagsak ito sa lupa. Naglabas ng baril ang halimaw at pinaputukan si Kyung, at mabilis na tumakas ang isa pa. Galit na nagtago ang lalaki, inilalarawan ang halimaw bilang isang baliw na tarantado habang papalapit ang mga sasakyan ng pulis. Tumingin siya sa makukulay na ilaw ng pulis na pumuno sa lugar. Sumigaw siya sa matinding galit habang nagbabagong anyo bilang isang halimaw. Binalaan niya ang halimaw na papatayin niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Nakatayo ang halimaw sa ibabaw ng katawan ni Young-ho habang napapalibutan ito ng aura ng galit. Pagkatapos ay nilapitan siya nito. Sa Arjuna Cave, sinalubong ng hostess si Han Si-gun sa kanyang pagpasok. Napansin niya ang bago nitong motorsiklo at kinumpirma niya ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nakahanap siya ng dealer na handang makipagtransaksyon sa isang menor de edad. Nagkomento ang hostess na hindi nakapagtataka na mukha siyang elegante sa bago niyang damit. Idinagdag niya na nagsisimula na siyang magmukhang isang tunay na hunter. Tinanong niya kung nasaan si Sylvester at sinabi sa kanya na natutulog ito sa itaas. Nagtaka ang hostess kung gising na ba siya ngayon habang lumitaw si Sylvester na tinututok ang kanyang baril sa isang target. Nagising si Sylvester na hawak ang kanyang baril habang nakatayo sa harap niya si Han Se-gun. Kinakabahan, itinutok ni Sylvester ang kanyang baril kay Han Se-gun sa may pasukan, at binalik naman ng isa ang pagbati ng may panunuya. Binalaan siya ni Sylvester na huwag basta-basta papasok sa tulugan ng iba, at tinawanan lang ni Han Se-gun ang kanyang banta, habang nakasuot ng pajama na may disenyo ng pusa. Nagtanong si Sylvester tungkol sa usapan, at sinabi ni Han Se-gun na tungkol ito sa kamakailang insidente na pinag-uusapan sa media. Tinanong siya ni Sylvester kung ang tinutukoy niya ay ang halimaw na pumatay sa isang tao sa parke, at hiningi ni Hanse ang kanyang opinyon tungkol dito. Napagtanto ni Sylvester na hindi pa ganap na kontrolado ng mga angkan ng vampira ang lipunan, at ito ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga ganitong mababangis na nilalang. Ipinaliwanag niya na ang nilalang ay sira na at mamamatay ng kusa kung pababayaan, ngunit galit na tumutol si Han Se-gun dahil may mga inosenteng taong namamatay. Tumanggi si Sylvester na may nagniningning na mga mata na magbigay ng anumang sagot, na iginigiit na hindi niya ito guro. Malamig niyang tinanong kung bakit interesado si Han Se-gun sa usapin. Iginigiit ni Han Se-gun na may alam si Sylvester sa kabila ng pagtanggi nito. Sinabi sa kanya ni Sylvester na walang halaga ang dugo ng sirang nilalang,
Ngunit idinagdag niya na ang pagkakaroon ng isang sirang nilalang ay nakakaakit ng mga berdugo na pumukaw sa interes ni Han Si-gon. Nalaman na ang sira ay isang nilalang na nasa estado ng baluktot na mutasyon, walang pakialam sa pagtatago ng pagkakakilanlan nito dahil sa abala sa pagbibigay kasiyahan sa gutom at uhaw nito. Dahil dito, lilitaw ang ibang mga vampira upang protektahan ang mga sikreto ng kanilang angkan. Lumilitaw sila sa ilalim ng pangalang mga berdugo na mga mataas na antas na vampira na karaniwang mahirap hanapin. Napagtanto ni Han Si-gon na ginagamit ni Sylvester ang sirang halimaw bilang pain na kinumpirma naman ng isa. Itinuturing ito ni Sylvester na isang magandang pagkakataon para sa mga hunter na nagtatrabaho para sa pera. Gumagamit siya ng API sa kanyang telepono na tinatawag na Vampire Finder para ma-access ang pinakabagong impormasyon. Inutusan niya si Han Si-gon na tumahimik nang tanungin siya nito tungkol sa API. Sinabi niya rito na mayroong isang mahalagang impormasyon na malapit ng ibunyag. Inihayag ng API na ang halimaw na gumagala sa Seoul ay ang dating hunter na si Jung Joon at nabigla si Han Si-gon. Lumipat ang eksena kay Deokyeon na nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa sikat ng araw. Habang iniisip ni Sylvester na magiging napakahirap ng sitwasyong ito para kay Deokyeon,